Ako ang lalaki mo, hindi mo mababayaran ang mga utang ko. Ayoko sumama. Sila ang sindikato ng Aso na Dragon, Li Sheng. Asawa mo ako, paano mo nagagawang maging ganito kalupit? Asawa. Mamamatay na ako, anong asawa ang pinagsasabi mo? Sabi ng magkapatid na Hong, ibigay kita sa kanila. 30 pirasong pilak na utang ko sa sugal, isang pirma mo lang. Ibigay mo sa akin yan. Ama, inapatawarin niyo po ang inyong anak na hindi naging mabuti. Inay, ang anak mong walang silbi. Nagkamali ako sa buhay na ito. Sa kabilang buhay ko na lamang kayo mababayaran. Ito na ang aking katapusan. Ang sakit ng ulo ko. Sandali, wala naman ako sa misyon para magligtas, bakit ako nandito? Ang kamay na ito, hindi ito ang aking kamay. Anak ng nagkamali yata ako ng gising. Naging siliergaw ako. Isang sugarol na naloko ni Sun Xiaochuan at may utang na 30 pirasong pilak. At ibinenta ko pa ang sarili kong asawa sa bahay aliwan. Ako ang pinakamalakas na sundalo ng espesyal na puwersa, tapos naging ganitong uri ako ng basura. Ano bang klaseng biro ito? Huwag mo akong saktan. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Lalagdaan ko na, huwag mo lang akong saktan. Huwag mong pirmahan yan. Li Sheng, oras na. Nakapirma ka na ba sa kasunduan? Kung ibigay mo na sa amin ang batang babaeng yan. Mga kasama, alagaan nating mabuti. Boss, narinig kong napakaganda raw ng Zhang Yan'er na yan. Sinuwerte tayo ngayon. Napakababa ng kanyang tibok ng puso, puro pasa at sugat ang kanyang katawan. Ang napakagandang babaeng ito ay binubog at minaltrato ng dating may-ari ng katawang ito, at hindi man lang niya naisipang tumakas hanggang ngayon. Napakasama ng lalaking iyon, nagawa pa siyang ibenta sa bahay aliwan ng walang kwentang asawang ito. Asawa ko, ako na lang ang sasama sa kanila. Huwag ka nang madamay sa gulo. Pinulit niya. 30 pirasong pilak iyon. Tingnan mo ang mga mata niya. Siya pa ba ang dating Liergaw na takot mamatay para sa pera? Punasan mo ang iyong mga luha. Asawa ko, kapag hindi ka pumirma sa kontrata, bububugin ka ni Hongda hanggang mamatay. Ang walang kwentang Li Sheng noon ay patay na. Tandaan mo, simula ngayon hanggat buhay pa ako. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Ang lalaking iyon kanina ay muntik nang sumira ng ulo mo. Paano mo nagagawang titigan siya ng ganyan? Hoy, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pinunit ng lalaking ito ang kasunduan. Pinunit niya. Li Sheng, patay ka na talaga. Dahil ayaw mong makipagtulungan, puwersahan ka naming kukunin. Mga kasama, sugurin nyo. Ah, wawasakin kita. Ang kamay ko. Bumalik kayo at sabihin kay Sun Xiaochuan. Ibabahagi ko ang 30 pirasong pilak sa loob ng 3 araw kasama ang interes. Sandali. Kung hindi mo mababayaran yan sa tamang oras, tatadarin kita at ipapakain sa mga aso. Umalis na kayo rito. 3 araw. 3 araw na lang ang mayroon ka. Tayo na. Natalo mo si Hongda? Ngunit sila ang mga tauhan ng mayamang si Sun. Tiyak na mamamatay tayo. Li Sheng, hayaan mo na akong mamatay. Ayokong maging pabigat pa sa iyo. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay. Tignan mo ang kamay mo. Madaling sumuko at mamatay, ngunit mas mahirap ang lumaban at mabuhay. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. Sa loob ng 3 araw, gagawa ako ng paraan para punuin ng kayamanan ang bahay na ito. May pagkain pa ba tayo rito sa bahay? Kalahati na lamang ng kamote ang natitira. Inilagay ko na ito sa apoy para maluto, para sa iyo ito. Dating walang kwenta ang lalaking iyon at nagawa ka pang ibenta. Tiyak na nagugutom ka na rin. Ngunit iniwan mo pa ang huling piraso ng pagkain para sa hayop na iyan. Iyan ang tinatawag na kahangalan na nagpapahirap sa mga tao. Kumain ka na lang.
Ang kapirasong pagkain nito ay hindi sapat para mabusog ako. Pero wala na tayong kahit isang butil ng bigas dito sa bahay. Saan ka kukuha ng makakain natin? Aakyat ako sa bundok para manghuli ng hayop. Huwag. Doon sa mapanganib na Blackwind Mountain. Ang mga bihasang mga ngaso-ngasa na yon ay hindi nangangahas na pumasok. Kung may mabangis na hayop doon na kumakain ng tao, tiyak na mamamatay ka. Para sa iba lang ang takot na yan. Para sa akin, ang bundok na yon ay isang malaking imbakan ng masasarap na pagkain. Ihanda mo na ang palayok at pakuluan mo na ang tubig. Sandali lang. Ngayong gabi, tinitiyak kong makakakain ka ng masarap na karne. Hindi ba si Liergaw ang lalaking yon? Kaninong manok na naman kaya ang nanakawin niya ngayon? Tingnan na lang natin. Wala pang 3 araw, ang batang iyan ay mapapahamak sa gubat o kaya na may mabubulok sa kulungan. Ang mapanganib na Blackwind Mountain. Isang kamanghamanghang tagpo, isang mabangis na baboy ramo, may bigat na 200 kilo, napatay sa loob lang ng kalahating oras. Ang misteryosong Blackwind Mountain. Tunay na matapang na lalaki. Napakagaling. Maghapon na sa bundok si Liergaw at mukhang wala pa ring balita sa kanya. Nangangamba akong naging hapunan na talaga siya ng mga lobo doon. Tama na, yan Huwag ka nang mag-abang pa riyan, 3 oras na ang nakakalipas mula nang umalis siya. Ang malamig na bangkay ni Liergaw ay tiyak na nasa bundok na ngayon. Nasisiguro kong nadurog na ang kanyang mga buto sa tindi ng mga lobo roon. Mas mabuti na rin yon para matahimik ang napakasama at walang silbi ng ganyang klase ng tao. Isa lamang siyang malaking pabigat at sumpa sa pamilya ni Zhang. Ang nakakaawa lang ay ang may iwang si Zhang Yan'er. Tiyak na abusuhin at kukunin na naman siya ni Sun Kaizhou. Ang bundok na yon ay parang pugad ng kamatayan. Kahit ang mga matatapang na mga ngaso ay hindi nangangahas na matulog doon. Mabuti pang ihanda mo na ang kanyang mga labi. Hindi, sinabi ng aking amo na maghanda ako ng kumukulong tubig para sa kanya. Nagawa mo pang maniwala sa masamang taong iyon. Kung makakabalik siyang buhay ng may dalang karne rito, kakainin ko ang putik na nakakalat sa daan. Sige, kainin mo na ngayon. Sino nga ba ang nagsabi na hindi na ako makakabalik ng buhay? Iyan ay isang napakalaking baboy ramo. Napakalaki ng kanyang huli. Kamangha-mangha. Tunay na higanteng baboy ramo, kahit 5 malalakas na lalaki ay hindi makakayanan ang ganyang kalaking hayop. At napatay niya ito ng mag-isa. Nakahanda na ba ang mainit na tubig? Opo, nakahanda na ang lahat. Ipakulo na ang masarap na sabaw. Mayaman sa putik ang lupang ito ngayon. Kainin mo na yan habang sariwa at mainit pa. Amo, nasugatan ka po ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko ito dugo. Kaya bumangon ka na riyan at sabay tayong kumain ng karne. Sige po, amo. Oh, napakahusay naman ng iyong abilidad. But huwag mong kalilimutan na ang bundok na ito ay pagmamay-ari ni Panginoong Sun. Ang baboy na iyan ay pagmamay-ari rin ni Panginoong Sun. Kaya halika rito, kunin at iligpit na yan. Iyan ang pinagbuwisan ng buhay ng aking amo. Wala kayong karapatang kunin iyan. Ito ay pambayad lamang sa mga inutang ninyo sa amin. Ang buong bundok na ito ay binili na ni Panginoong Sun. Ang bawat puno at damo rito ay pagmamay-ari ng pamilya Sun. Ang ginawa nitong si Liergaw ay tahasang pagnanakaw. Malaking pabor na nga na hindi namin siya isinusumbong sa mga otoridad. Papatayin ko kayo kapag hinawakan nyo yan. Sinasabi ninyong ang buong bundok na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Sun. Nasaan ang inyong kasulatan o titulo para patunayan yan? Napakalayo naman ng itinatanong mo sa amin. Sino ba naman sa nayon ang hindi nakakaalam na ang bundok na ito ay sa pamilya Sun? May lakas ng loob ka ba talagang questionin ang pag-aari namin sa lupang ito? Ayon sa batas ng Dinastyang Liang, ang sinumang umaangkin sa bundok kaya naman kayo ang tunay na mga magnanakaw na magnanakaw dito. Sige, subukan niyong kunin ang baboy ramong ito. Ngunit tatanungin muna kayo ng matalim na kutsilyong hawak ko kung kaya niyo. Ang baliw na ito ay talagang may lakas ng loob na pumatay ng tao. Sige, magmatapang ka pa riyan. Kung hindi ka makakabayad ng 30 tael ng pilak sa loob ng 3 araw, kailangan mong ibigay ang lahat sa bahay pasugalan. Titignan ko na lang kung paano ka makakaligtas pagkatapos nito. Diyos ko po. Si Liergaw ay talagang isang matapang at walang kinatatakutang tao. Maging ang makapangyarihang pamilya Sun ay nagawa niyang bantaan at tapatan. Tiyak na may paparating na mas kapanapanabik na laban dito. Sige na, kumain ka na. Kailangan mong kumain ng mabuti para magkaroon ng lakas na mabuhay. Ngunit amo. Binangga at ginalit mo ang pamilya Sun ngayong araw. Tiyak nagagawa sila ng paraan para maghiganti sa atin. Bakit hindi na lang tayo tumakas papalayo rito? Tatakas? Bakit hindi ka na lang manatili rito at tulungan kaming talunin ang mga kalabang ito?
Gaya ng sinabi ko, walang alam sa pangangaso ang Liergaw na iyan. Siguradong kumuha lang siya ng may sakit na baboy ramo. Akala mo ba maluloko mo kami? Napakasama ng ugali mo. Mabuti na lang at mabait ako, ayaw kong kumalat ang may sakit na karning ito para makapinsala ng kapwa, kaya kukunin ko na lang ang pera na ito para ipakain sa mga aso bilang kawanggawa. Mga bulag ba kayo? Sinabi ko nang huwag niyong hawakan yan. Sino ang may lakas ng loob na bumili nito? Umalis na kayo rito, akin ang baboy na ito. Sige, bilisan niyo. Sino ang kikilos, tiyak na mamamatay. Papatayin kita. Oh, ang kagalang-galang na binibining loo pala ito. Ang maliit na bagay na ito ay isang may sakit na baboy, tinutulungan ko lamang ang pamahalaan na linisin ang kalat na ito. Direktang hiniwa ang lalamunan gamit ang kutsilyo nang hindi man lang nasisira ang balahibo, maging ang dugo ay mabilis na napatulo upang mapanatili ang pinakamalambot na lasa ng karne. Ang ganitong klase ng napakahusay na paraan ng pangangaso at pambihirang lasa ng kagubatan, sa paningin pala ng iyong amo ay isang maisakit na baboy lamang. Ang baboy na ito ang hinahanap kong kalakal. Bibilhin ko ito sa halagang 100 pilak. Ano? 100 pilak? Hindi ba ako nagkakamali ng rinig, binibining loo? Ang lakas naman ng loob mong mag-aksaya, hindi naman ganyan kamahal ang baboy na ito. Tagapamahalawang, tinuturuan mo ba akong magpasya sa aking mga gawain? Naku, hindi ko po pinangangahasan, nag-aalala lamang ako na baka maloko kayo. Ang baboy na ito ay nagkakahalaga lamang ng 10 pilak. Ang mismong baboy ay nagkakahalaga ng 10 pilak, ngunit ang buong balat nito, kasama ang bakas ng pambihirang kutsilyo na humiwa rito, ay nagkakahalaga ng 70 pilak. Tagapamahalawang, ang negosyo ay nakasalalay sa kakayahan ng paningin, mukhang ang iyong pandaraya ay hindi umubra ngayon. Sige, may kasunduan na tayo. Malinaw na ang bayad, maraming salamat. Sandali, ano ba ang pinalampas ko rito? Sandali lang, pambihira ang iyong kakayahan. Kung mayroon kang magagandang kalakal sa hinaharap, o kung nais mo ng trabaho, maaari kang magtungo sa mansyon ng pamilya Luo para hanapin ako. Pag-isipan ko na lang sa susunod. Ang isang ordinaryong mga ngaso ay hindi magkakaroon ng ganyang nakatatakot na talas at aura ng pagpatay. Imbestigahan mo ang Masusunod po. taong iyan. May pera na ako ngayon, ngunit masyadong mahina ang katawang ito. Kailangan ko pang kumain ng maraming karne para lumakas. Liergaw. Tapos na ang palugit sa iyo, lumabas ka na riyan. Boss, baka tumakas na ang duwag na yan. Sinabi ko naman sa inyo na nagyayabang lang ang lalaking yon. Boss, Maaari siyang tumakbo ngunit hindi siya makapagtatago habang buhay. Sige, kalagkarin niyo palabas sa babae siya sa silid ni Boss Lay ngayong gabi Huwag upang kayong lumapit magpainit. sa akin. Babalik ang aking amo at papatayin kayo. Bumalik? Tiyak na patay na ang lalaking iyon sa bundok. Sige, dalhin niyo na siya. Sino iyon? Sinong may lakas ng loob na pumukol sa akin ng bato? Ito ang perang hinihingi niyo, bilangin niyo ng maayos. Totoo nga. Tunay na pera ito, 30 pilak, sobra pa nga. Umalis na kayo rito. Ibigay mo sa akin na pera, at lumayas na kayo. Saan ka naman kumuha ng ganyang kalaking halaga? Ninakaw mo ba yan? Gusto mo bang subukan ng talas ng aking kutsilyo? Sige, mayabang ka ngayon, ngunit tandaan mo, hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Sandali, ano ba ang nangyayari sa iyo? Masyadong mahina ang katawang ito para sa biglaang paglabas ng enerhiya. Ngunit simula pa lamang ito ng aking pagbabalik. Kakaiba ito, mukhang may napakalaking lihim na tinatago ang Liergaw na yon. Bumalik tayo at mag-ulat sa ating Panginoon, hindi basta-basta ang taong ito. Amo, wag mo lang akong titigan ng ganyan, kumain ka na rin po. Sapat na sa akin ang makita kang busog, ngunit medyo payat ka pa rin. Masyadong payat ang iyong mga bisig kapag hinahawakan. Sige po, kakain pa ako ng marami. Kumain ka pa ng maraming karne para lumusog ang iyong katawan. Kakain pa ako para maging maayos ang katawan ko. Kakain pa ako para lumakas ako lalo. Kumain ka pa ng maraming karne para mas bumuti ang iyong pakiramdam. Ang mahabang gabing ito ay tiyak na magiging mahirap para sa akin. Kumain pa rin ba ang aking amo? Busog ka na ba? Ngayon naman ay ako na ba ang kakain nito? Master, natatakot po akong hindi ito gagana. Yung lalaking may hawak ng kutsilyo. At tila may koneksyon ito sa gintong Yicheng. Ang babaeng iyon mula sa pamilya Luo ay talagang masamang tao. Ngunit ang aso ay hindi kailanman magbabago ng ugali. Huwag kayong mag-alala, Master Son. Basta't lulong siya sa bisyo. Gagawa ako ng paraan para maisuka niya ang lason sa bibig niya. Dalhin mo siya sa iyong botika. Gusto kong mawalan siya ng ari-arian ng pamilya, mawalan ng asawa, at tuluyang mamatay sa mesa. Bilisan mong umuwi. Naghihintay sa akin si Xiao Jiao. Kuya Sun, balita ko malaki ang kinita mo kahapon ah.
Bakit hindi ka dumaan sa pwesto ko? Umalis ka rito. Huwag mong sabihin yan. Sabi ni Master Lee, kapag hindi ka sumama, kukunin niya ang maganda mong asawa. Sisipain kita. Anong sabi mo? Kapag naglakas loob ka pa siyang banggitin muli, papatayin talaga kita. Li Cheng, napakahusay mo talaga. Master Lee, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Sawa na akong mabuhay. Tingnan mo muna kaya ito. Napakabango naman ito. Sayang lang ang tapang niya. Para lang hindi ko siya mahawakan. Gusto pa niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagatang. Tapusan mo na. Gusto mo ba siyang ilitas? Naghahanda ako ng laro ng buhay at kamatayan sa butika. Bibigyan kita ng kaunting oras. Huli ka na. Huli ka na talaga. Bibigyan kita ng kaunting pagkakataon sa harap ng buong lungsod. Huwag kang matakot, Yanner. Sasama ako. Nailo. Magandang binibini, huwag ka nang tumingin paroon. Ang walang kwenta mong asawa ay tinadtad na ng mga tauhan ko. Mga kapatid, sino ang mananalo sa laro ngayong gabi? Sino ang makakakuha sa magandang dilag na ito ngayong gabi? Si Master Lee ang pinakamahusay, ibigay sa kanya. Si Master Lee ang pinakamahusay, ibigay sa kanya. 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 Ang kamay ko. Aling kamay ang humawak sa kanya? Magaling. Napakahusay mong gumalaw. Nagawa mo ang sirain ang aking patibong ng kamatayan. Huwag kang gagalaw. Kapag humakbang ka pa ng isa, hihiwain ko ang leg niya. Kanina lang sa eskinita. May 31 tao doon. Gumamit ako ng 60 bala. Isang bala lang ang kailangan ko para mapatay ka. Huwag mo akong takutin. Kapag pumasok ka sa pintong ito, kailangan mong umakyat sa hagdan. Gusto mo ba siyang ilitas? CJ, maglaro tayo ayon sa patakaran. Ano ang pustahan natin? Simple lang. Ialog ang dice. 2 panalo sa 3 laban. Ang unang laban ay para sa iyong kamay. Ang pangalawang laban ay para sa iyong mga mata. At ang ikatlong laban ay para sa buhay ng babaeng ito. Napakabagal naman. Isang laro lang, buhay at kamatayan ng kaya. Kapag nanalo ako, papakawalan mo sila. At mapapasa akin ang buhay mo. Kapag natalo naman ako, gagawin ko ang anumang gusto mo. May lakas loob ka ba? CJ, baliw ka nga. Pagbibigyan kita. Tabla. Tabla. Nakipagkasundo ka na pala kay Higuan. Talaga lang magiging tabla lang ang larong ito. Ganoon din ang sa tingin ko. Ano? Baliktad naman. Ilang puntos ang nakuha nito? 0 puntos. Ang 6 na puntos mo ay napakalaki pa rin kumpara riyan. Napakasira ulo mo. Tagain niyo siya. Dahil walang kwenta ang pustahan natin. Gagamitan na lang kita ng kutsilyo. Mamatay ka na. Gusto mo pa bang tumaya? Mukhang hindi mo na kaya. Dahil talo ka na sa akin, buhay mo ang kapalit. Kaya ngayon, aalisin ko na siya rito. Patawarin mo po ako, Ginoo. Sumusuko na ako. Maraming salamat. Ang may kasalanan ay dapat mamatay. Tira. Napakalakas talaga ni Gobernador Zhao. Miss Lo, bakit ka nandito? Siya ang bagong katulong ng aming pamilyang Luo. Ano?
Iniisip ba ni Gobernador Zhao na ang pamilyang Luo ay mga tulisan? Nandito ako para arestuhin ang masamang alagad ng pamilya ni Liang. Gobernador Zhao. Nagbukas si Lian ng tindahan ng gamot at pinilit si Liang na maging kasosyo. Kung aabot ka sa pinakamataas na posisyon, sa tingin mo ba ay mananatili ka pa sa pwesto mo? May kakampi ang pamilyang Luo sa kabisera. Kaya hindi ko sila sasaktan. Lapastangan. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na lokohin ang pamilyang Luo? Ninyo. Ikulong ang matandang tusong yan. Isara ang tindahan ng gamot. Ikaw, nagkakamali ka. Ibinigay ko ang lahat para lang iligtas ang aking buhay. Li Sheng, simula sa araw na ito, sa akin na ang buhay mo. Basta huwag mo lang lalabagin ang hustisya. Maaari mong kunin ang buhay kong ito kahit kailan mo gustuhin, Miss Luo. Napakabuti. Nitong mga nakaraang araw, magulo dito sa Huaishu County. Bukas, may mahalagang ipapagawa sa iyo sa mansyon ng mga Luo. Gusto kong gawin mo ito para sa akin. Yan. Hintayin mo ako sa ating tahanan. Titiyakin kong mabibigyan kita ng magandang buhay, aking asawa. Ito ay tila isang malaking patibong. Ngunit ito rin ay isang napakalaking pagkakataon. Narito na tayo sa dulo ng hangganan. Mukhang hindi ito ordinaryong kampo ng mga lalaki. Maging alerto kayo sa paligid. Alisin mo ang marurumi mong kamay sa akin. May lakas din pala ang isang ito. Tio Fang, kung sa tingin mo ay wala siyang kakayahan. Tingnan natin kung ano ang magagawa ni Coach Lin laban kay Li Sheng. Masusunod po. Hoy bata, pumili ka ng armas mo. Baka sabihin mo dinadaya kita dito. Kahit aso lang ang kalaban, sapat na ang sangang ito. Napakayabang mo. Papatayin kita. Kabaligtaran ang nangyayari dito. Isang hamak na sundalo lang ang pumunta rito para pumatay. Sige na, tirahin niyo siya ng palaso. Bata, naging kampante lang ako kanina. Ngunit ngayon, dose-dose ng tauhan ko ang makakalaban mo. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo kami matatalo ng ganoon kabilis. Lumuhod ka at magmakaawa, baka sakaling buhayin pa kita. Patayin siya. Espiya siya ng Black Wine. Panain niyo siya. Nakakairita talaga. Anong ginagawa mo? Kuya, nababaliw na si Min. Kuya, Nababaliw na siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang laso na yan. Nadali ang pinuno natin. Gusto niya rin akong patayin. Bilisan niyo at tapusin niyo na siya. ama, siya si Li Sheng, ang pumatay sa dambuhalang baboy ramo. Inimbitahan ko siya rito para iligtas si Huaishu. Iligtas ang Huaishu. Basta kasama mo siya. Kuya, huwag kang makikinig sa kalokohan ng babae niya. Ang lalaking yan. Sinaktan mo ako. Napakalaking mangmang. Ang espada ng ating pinuno ay may bigat na Ngunit 80 napatalsik niya ito gamit lamang bumaon ang pa isang ito sa sangado. bato. Ganitong uri ng Kahit sa pambihirang hukupan galing ng imperial na kabisera ay maituturing na isang magaling na naglakas pinuno loob kapang galitin ang isang eksperto. Gusto mo bang mapahamak ng mas maaga ang pamilyang Luo? Ginoong Li, ang anak kong si Lumang ay naging pabaya. Patawarin mo lumalala siya. Ang banta mula sa Black Wine Village. Wala akong ibang magagawa kundi ang humingi ng tulong Dahil sa iyo. nagtitiwala sa akin si Miss Luo, tatanggapin ko ang kasunduang ito. Ginoong Lo. Masamang balita po. Nagpadala ng banta ang mga tulisan mula sa Black Wine Village. Hindi tayo nagbigay ng 10,000 pilak sa loob ng 3 araw, ay wawasakin nila ang buong nayon ng Jiming. At pagkatapos ay ubusin nila ang mga tao sa buong distrito. Ang magistrado na si Zhao ay inatake rin sa puso. At ngayon ay nawalan na siya ng malay. 10,000 pilak. Kahit ibenta ko pa ang buong ari-arian ng mga Luo, hindi Ginoong namin yan Li, ang mababayaran. pangalawang pinuno ng Black Wine Village na si Gi ay may kasamang 100 malulupit na bandido. Nasa 30 milya na lang sila mula sa nayon ng Jiming. Wala nang pag-asa ang ating mga sundalo. 10,000 pilak. Ipaghanda niyo na lamang sila ng kabao. Ginoong Luo, bigyan mo ako ng 500 pilak na cash. 50 pirasong baluting gawa sa 3 kariton ng mga ginto. Para saan ang lahat ng yan? Gusto mo bang tumakas? Sa loob ng 3 araw, malulutas ko ang problemang kinakaharap ni Ginoong Luo. Napakalakas niya. Wala na tayong ibang mapagpipilian sa pagkakataong. Siya na lang ang nag-iisa nating pag-asa. Sige, ganoon na nga. Buksan ang bodega. Basta ito ang kagustuhan ni Ginoong Li. Kahit pa maubos ang laman ng ating bodega. Ibigay niyo ito sa kanya. Masusunod po. Pinuno. Ipinapatawag niyo po ba kami? CJ, Ha 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 ha. Huwag kang mangarap. Tumakas si Li Sheng na dala ang pera. Papunta na ang babaeng yon. Pinatay ng lalaki ang ilaw. Inanakaw ng babae ang pera upang mabuhay. Bigyan mo ako ng pera. Poprotektahan kita. Hindi tatakas ang asawa ko. Babalik siya. Babalik siya. Kung maglakas loob siyang bumalik, kakain ako ng dumi sa mismong lugar na ito. Li Sheng, Austria.
2 tael ng pilak. Higit pa yan sa sahod ng isang mahistrado ng bayan. Ikaw nagmamayabang ka. Sino ang magbabayad ng pera? Ibibigay ko sa'yo. Marami akong pera. Itaas akong lupa, kaya magtatrabaho ako para sa'yo. Sige, bumalik ka na sa grupo mo. 5 tael ng pilak. Wala akong pera, pero nakapatay na ako ng mga lobo. Basta't may sapat kang pera, ibebenta ko sa'yo ang buhay ko. Wala akong lupa. Wala akong sariling lupa. Kawili-wili. Bumalik ka sa iyong grupo. Siya ay isang batang paslit pa lamang. Kilala mo ba si Li Sheng? Mabait siyang bata. Bumalik ka na sa grupo mo. Ito ay isang sining ng pagpatay, hindi ito pagbuburda. Tusukin ang mga mata, sakalin ang lalamunan, sipain ang espada. Paano ba maging malupit? Ang buhay na ito ay may saysay. Ito ba ang iyong mga sundalo? Ang bawat isa sa inyo ay nakatayo na parang mga tuod ng kahoy. Kaya niyo ba talagang lumaban? Sa tingin ko, isa lamang kayong grupo ng mga hangal. Halika rito, humiwalay kayo sa mga hangal na yan. Ayusin ang pormasyon. Ginoong Sun, may silbi ba ang aking mga tauhan na tinatawag mong hangal? Ano ang balak mong gawin? Bumalik ka at sabihin sa mga espiya ng Blackwine, panimula pa lamang ito. Kung nais niyo akong talunin, tingnan muna natin kung kaya ninyong tapatan ang aming lakas. Papalapit na ang mga espiya. Si Lixi, ang pangkat ni Shima, si Shubuking, naririto silang lahat. Sumigaw ka man, walang makakarinig sa'yo. Li Sheng, ngayong gabi na ang gabi ng iyong kamatayan. Ipana! Papatayin ko kayong lahat. Balatan si Li Sheng at adtarin ang kanyang katawan. Sino ka ba talaga? Tatakas ka ba? Bumalik ka sa grupo, haraan ang pasukan. Nasa likod ko ang aking ina. Walang sinumang makakadaan dito. Subod sa itaas. Sandali lang. Ito ang tahanan ni Li Sheng. Naririto sa loob ang kanyang asawa. Kapag nabihag natin siya, si Li Sheng ay magiging parang isang patay na aso na lamang. Hinding-hindi ko hahayaang makatakas ka rito. Huminto kayo. Tama na yan. Ilayo niyo siya rito. Li Sheng, talagang napakahusay mo. Ang 10 taong esto ang pumatay sa 50 mga kapatid ko. Sayang nga lang at ito na ang huling hantungan mo. Li Sheng, sino ka ba talaga? Lumuhod ka. O baka gusto mong tapusin ko na siya ngayon din sa harap mo? Ginoong Sun, lumuhod ka at putulin mo ang iyong sariling mga kamay at hahayaan kitang mabuhay. Ito na ba ang huli mong hiling? Napakagaling. Xiao Hai. Sunog. Masusunod. Sino pa ba? Halimaw. Isa siyang halimaw. Takbo. Huwag kayong tatakbo. Patayin niyo siya. Siya lang ang target. Ako lang mag-isa. Papatayin kita, baboy ka. Ikaw. Tao ka. Halimaw ka. Patayin siya. Lahat ng unit ay clear ang field. Walang matitira. Masusunod. Master Lai. Master Lai, may pera ako. Mangyaring iligtas ang buhay ko. Lahat ng ito ay pinilit ng mga aswang. Inosente ako. Gusto ko ang pera. Gusto ko ang buhay ko. Nang, aling kamay ang ginamit mo para saktan ako? Ang kaliwang kamay. Huwag kang matakot. Ngayon, may paghihiganti na tayo.
Patayin siya. Itim siya. Huwag kang tumingin. Ayos lang. Mula ngayon, walang maglalakas loob na ibuli ka. Ilabas mo silang lahat. Walang sinuman ang mag-iwan ng kahit isang barya. Ikaw, pinatay mo talaga ang lahat sa Blackwine Village. Pinatay mo pa ang Ghost Swordworms. Isa lang silang grupo ng mga gahaman. Bilisan mo. Ito ang lahat ng ginto. Dapat mayroong 2,000 tiles ng ginto dito. Master, ito ang lupain ng mga taga-nayon. Maraming taon ng dugo ang dumanak dito. Pagkatapos ng maraming paghihirap, oras na para iluwa ito. Ilabas ang lahat. At tipunin ang mga taga-nayon. Mga kasama, ang patsyo ng pamilyang Sun ay binuo gamit ang inyong dugo. Ngayon, hindi ko gusto ang pera o ang lupain. Gusto kong ibalik ang lahat ng inyo. Sunugin ito. Hindi mo kailangang ibalik ang pera. Master, nabubuhay ka ba sa nakaraan? Hindi lang yan. Ang lupain ay para sa lahat. Inaresto ng mahistrado si Lu Yicheng. Lu Yicheng, bakit ang Heaven Fortress ay nagnakaw ng pondo ng korte? Ang mahistrado na si Zhao Yinggong ay isinisisi ang lahat sa aking ama. Sinabi niya na kung hindi mahanap ang pera, papatayin niya ang aking ama. Napakawalang hiya ni Zhao Yinggong. Napakalupit ng paraan niya. Instructor, nakita ito sa damit ni Sun Xiaochuan. Sina Sun Xiaochuan, Heaven Fortress, at si Zhao Yinggong ay magkakampi. Sinasabi sa liham na ang pera ay nasa bodega sa likod ng burol. At ililibing nila ang mga ebidensya ngayong gabi. Ano pa ang hinihintay mo? Basta makuha ang pera, maliligtas ang tatay ko. Ngunit ang Heaven Fortress ay delikadong lugar. Si Master Zeng ay mahusay sa martial arts. At daan-daan ang mga tauhan niya. Daan-daan? Perpekto. Gusto ko ring makita kung gaano sila kagaling. Li Sheng, sasama ko. Buhay ng ama ko ang nakataya rito. Hindi ako magtatago sa likod ng kahit sino. Kilala ko ang pasikot-sikot sa Heaven Fortress. Meron ako nito. Makakatulong ito para harangan ang mga bantay. Sumunod ka sa akin. Huwag mahuhuli. Instructor, nagdiriwang ang mga bandido sa nayon. Wala akong pakialam sa ginagawa nila. Walang Heaven Fortress na matitira ngayong gabi. Kayong lahat makinig. Aalis na ang mga bandido. Tara na. Saluhin mo ako. Huwag kang gumalaw. Instructor, ibaba mo muna ang lubid. Bakit hindi kayo gumagalaw dalawa? Tumahimik ka. Hilahin mo siya. Instructor, nag-inuman pala ang mga ito sa loob. Wow, ha. Pagdududa. Gumapang. Pataas. Organisasyon. Ang. May assassin. Patayin siya. Ihanda ang sarili. Mamatay. Mas katulad yan. Tumigil ka. Gusto mong tumakbo? Mamatay. 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 Ipaglalaban kita. Sa kabilang buhay. Huwag kang makialam sa mga taong hindi mo dapat pakialaman. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Medyo masakit lang. Yung lalaking nakaitim. Tumakas siya. Ngunit ang material na ito ay ang tanging ulap sa kabisera. Ang borda nito ay asul na lobo. Blue wolf ang simbolo ng lalaking iyon. Parang may virus sa kabisera. Dapat tayong maging mas maingat.
Professor, magkano ang halaga nito? Ilang daang libong tiles? Ilang daang libong tiles? Sa perang ito, huwag nating sabihin na kaya nating pataasin ang daan-daang tao. Ito ay sapat na upang magtaas ng hukbo. Ang pera ay isang magandang bagay. Ngunit ito rin ay isang masamang bagay. Hindi ligtas na manatili sa nayon. Kukunin namin silang lahat. Miss Lu, kung ibibigay natin ang perang ito, maaari bang maging mapayapa ang iyong ama? Hindi lamang siya maaaring maging mapayapa. Ngunit maaari rin siyang gumawa ng malaking Kung gayon ano pa ang kontribusyon. hinihintay natin? Baliktarin ito. Hanggat ibibigay natin ang perang ito sa opisina ng county, magiging inosente ang tatay ko. Lisheng, salamat sa pagkakataong ito. Miss Lu, huwag kang masyadong masaya. Kung talagang nasa bulsa ng tulisan ang pera, bakit sa secret room ng Black Wine Village? At ilagay ito ng maayos, hindi man lang nila binuksan ang selyo. Ito ay mas katulad. May sadyang nagligtas doon. Ibig mong sabihin, Ginawa ng bandido. Iniwan ng Mahistrado Zhao ang palayok sa iyong ama. Ngayon nabasag na namin ang palayok. Sa tingin mo ba hahayaan niya tayong pumasok ng maayos sa lungsod? Paano ito? Aking Panginoon, ibinalita ng hamak na yon, wala na ang Black Wine Village. Pinatay ni Lisheng si Zheng Dayan. At nakita niya ang pera. At ngayon ay papunta sa opisina ng county. Walang kwenta. Walang kwenta lahat. Gusto kong ibigay ang pera sa iyo. Kung wala akong pera, paano ako kikita ng kapalaran? Aking Panginoon, wala kang magagawa kung walang dahilan. Dahil pera ng bandido. Walang makakaalam na bandido. Ninakawan na naman. Kunin ang lahat. At tambangan sila mula sa lungsod. Patayin silang lahat. Ibalik mo ang pera. Para silang mga bastos ng Black Wine Village. Anong mali? Nakakalungkot. Lin Tzu. Patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Sa paghusga sa pamamagitan ng kutsilyo, ito ay ang pera mula sa opisina ng county. Para sa kaunting pera na ito, ayaw ipakita ni Zhao Xianling ang kanyang mukha. Hindi na kailangang malaman ng mga patay ang katotohanan. Patayin silang lahat. Miss Zhao, tingnan mong mabuti. Ito ang taong gustong pumatay sa iyo. Panginoon Zhao, wala kami sa mood pumatay. Hindi lang natin winasak ang Black Wine Village, ngunit binawi rin ang pera. At nahuli ang isang grupo ng mga peking bandido. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Kung sa tingin mo ay hindi magandang ideya, ipapadala ko ang pera. Direkta sa opisina ng county. At hilingin sa gobernador na pumunta at marinig ang dahilan. Itong mga matatapang at baliw na tao. Maglakas loob na pekin ang trabaho ng gobyerno. Dalhin sila sa kulungan. Lu Yichen, wala kang kasalanan. Xianxi. Salamat sa iyo. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Ngunit tinulungan din akong linisin ang aking pangalan. Ikaw ang benefactor ng pamilya Luo. Maaari mong kunin ang pass na ito. At maaari mong lakarin ang daan patungo sa county sa hinaharap. Wu John. Sa wakas nakabalik ka na. Tinakot mo ako. Hangal na babae, sabi ko babalik ako. Lilipat, Saan tayo pupunta? Jinsheng, napakaliit naman ito. Hindi ko mabuksan. ipagtatayo kita ng totoong bahay sa bayan ng Huaisho. Dong, ipapakita ko sa iyo ang bago nating tahanan. Huminto kayo. Bayad sa pagpasok, temperatura ng bawat isa at inspeksyon ng karwahe. Dito banda. Hoy, bulag na bastardo. Nakaharang ka sa daanan ko. Saan mo nakuha ang sandarang yan? Umalis ka rito. Zhao Chenzu, tingnan mo ito. Sa kanya ba ang pinakamalaking mansyon sa bayang ito? Nabalitaan kong may multo raw sa mansyon niya. Nakapangalan pangaraw ito sa kanya. Sige, simulan natin sa kanya. Oh, hindi ba galing ito sa probinsya? Ang palamuti ng batang babaeng ito, saan mo nakuha yan? Ang palamuti ng batang babaeng ito. Saan mo nakuha ito? Amuzaw, mga hampas lupa lang yan mula sa probinsya. Hindi nila nakita ang mundo at hinarangan nila ang iyong daan. Anong tinititigan mo dyan? Bastardo ka. Dito ka ba nararapat? Baka madumihan mo lang ang sahig dito. Umalis ka rito. Naparito ako para bumili ng bahay. Bumili ng bahay. Ikaw. Magagawa mo yan. Pagbibili na lang kita ng kulungan ng baboy pag uwi mo sa baryo. Iiwan ko na lang ang asawa mo para makipag-inuman sa'yo. Gagawin pa kitang bantay pinto. Salamat po, Among Zhao. Zhao Bancheng, tandaan mo ang mga sinabi mo. Bibili ako ng malaking mansyon sa Chengxi. Ngayon na mismo. Para yan sa isang marangal na ginang mula sa 5,000 pilak ang halaga niyan. Ibebenta kita kapag nagkataon. Para sa inyong 5,000 pilak. Ibebenta ko ang asawa mo para makuha ito.
Maaari mo akong utusan sa kahit anong bagay. 3,000 pilak. Iyan ang presyong pinag-uusapan natin ngayon. Kumuha ka ng ginto para sa akin. Isa itong malaking lupain. Wala na itong kinikita ngayon. 100 pilak lang ang idadagdag mo sa orihinal. 100 pilak, masyado bang malaki yan? 100 pilak. Amo, higit pa yan sa halaga ng lupa. Ano? Masyadong malaki? Hindi. 100 pilak, payag na ako. Sige. Ako na ang mag-aayos ng mga kasulatan. Madumi pa ba ang sapatos ko? Hindi po. Ang sapatos niyo po ang pinakamalinis sa buong mundo. Ang dumi ng mukha ko. Lilinisin ko na po ito agad. Umuwi na tayo. Kamangha-mangha. 100 pilak lang para sa mansyong ito. Hindi lang matapang si General Lee, napakatalino pa. Karaniwang nambubulas lang ang may-ari ng negosyong iyon. Ngayon, nahanap niya ang katapat niya. Nararapat lang sa kanya. Ipaabot ang aking utos. Ngayong gabi gaganapin ang ika-100 salo-salo. Papakainin ang lahat ng pulubi at mga lumikas sa bayan. Makatatanggap ang bawat isa sa kanila ng tig-1 pilak. Nais kong malaman ng lahat dito sa bayan ng Huaisho na kami ni General Lee ang may pinakamalaking puso para sa kanila. Si General Lee ang pinakamayaman sa lahat. Mahal ko, napakalaki naman ng mansyong ito. Para itong isang magandang panaginip. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan. Wala nang magtatangkang mang-api sa iyo muli. Ako na ang titingin. Siya nga iyon, Pinunong Wang. Ang probinsya nung yan, isa lang pulubi. Binigyan niya lang ako ng 100 pilak para agawin ang mansyon ko, at nagawa pa niya akong saktan. Isang malinaw na pagnanakaw ito. Pinunong Wang, mukhang hindi sila rito nagmula. Napakalaki ng hawak nilang ginto. Malamang ay mga kasapi sila ng Black Wine Village. Napakatuso ng mga taong iyan. Napakalakas ng loob mo. Kilos, palibutan ang mga rebeldeng yan. Sino sa inyo ang maglalakas loob na lumaban? Kami, mga rebelde. Sigurado ka bang gusto mong isakripisyo ang iyong kinabukasan para lamang sa 2 asong ito? Pati na rin ba ang sarili mong buhay? Napakalakas ng loob mo. Anong sinasabi mong kinabukasan? Ako ang batas dito. Ipakulong siya. Baliin ang kanyang mga binti at dalhin sa akin ang babae. Gusto kong makasama siyang uminom. Salamat sa pag-unawa, Pinunong Wang. Mula sa Black Wine Village. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Pinunong Wang, napakatapang mo ah. Ito ay ang dakilang pinuno ng bayan. At nagbalik na, alalay siya ng tatay ko. May lakas ka bang loob na arestuhin siya? Gusto mo bang magrebelde? Ano? Isang opisyal ng gobyerno. Impossible. Taga na yun lang siya. Opisyal Wang. Tingnan mong mabuti. Ito ang kontratang pinirmahan ng gobyerno. Ang kasunduang nakasulat sa papel at narito ang opisyal na selyo. 100 tiles ng pilak. 200 tiles ng pilak. Sabi niya, ako raw ang bumibili at nagbebenta. Tanungin mo ang mga tao rito. Nakiusap ba siyang bilhin ko ang mga gamit niya? O baka naman gusto mong magrebelde? Ako. Opisyal Wang. Magkano ba ang ibinigay sa iyo ni Zhao Bancheng? Doblehin ko ang halagang iyon. Pero, may ipapagawa akong misyon sa iyo. Ano yon? Ang 2 taong ito ay inosenteng opisyal. Iniistorbo nila ang seguridad. Nararapat silang bubugin. Ang isang panig ay mga negosyanteng walang laban. Ang kabilang panig ay mga taong gahaman sa salapi. At mga taong desperadong kumita. Trader ka. Paano mo nagawang gamitin ako? Sinisira mo ang dangan ng mga opisyal. Lumayas ka rito. Opisyal Wang, nababaliw ka na ba? Hindi ka bibitawan ng bayaw ko. Tumahimik ka. Ikaw mismo ang bumugbog sa kanya. Alisin niyo siya rito. Huwag ninyong dumihan ang bakuran ko. Lakad. Paano na ito? Dumating ako sa tamang oras, hindi ba? Salamat, instructor. Kahit may pera tayo ngayon, wala tayong sapat na pundasyon sa county na ito. Madali tayong makuha ng gobyerno. Kailangan nating mag-isip ng plano. Dito ang daan. Dito ang tamang daan. Hanggat hawak natin ang ekonomiya ng buong lungsod. Maging ang gobyerno ay mapipilitang lumuhod sa atin. Ipatupad ang order. Pagkalipas ng 3 araw, magbubukas ang Liji Shop. Gusto ko ang lahat ng tao sa Huaishu County.
ay makatikim ng tamis ng ating asukal. Guro, masyadong mayabang si Li Sheng. Hindi lang niya kinuha ang bahay. Nakipagkamay pa siya kay Officer Wang para bubugin ako. Binugbog ka niya. Li Sheng na naman? Lagi na lang Li Sheng. Sinira niya ang Black Wine Village. Ngayon naman ay nanggugulo siya sa loob ng lungsod. Naglakas loob pa siyang sunugin ang ating supply ng asukal. Hinahayaan nilang mamatay ang mga tao. Hindi tayo maaaring mawalan ng monopolyo sa asukal. Maaari tayong kumita ng malaki sa county. Magandang ideya. Kapag binuksan niya ang negosyo niya, ipapahiya ko siya sa harap ng marami. Hindi lang niya maipagmamalaki ang kanyang pamilya, kundi pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Tingnan mo ito. Ang asukal na ito ay mas puti sa niebe at mas matamis kaysa sa pulot-pukyutan. Nagyayabang ka ba? Paano naging ganyan kaputi ang asukal? Tama ka. Ilang dekada na ang tindahan ng pamilya Zhao. Ang pinakamalakas nilang benta ay ang pulang asukal lamang. Hahayaan kitang makita mismo ng iyong mga mata. Nagyayabang ka ba? Malalaman mo kapag natikman mo na. Ang pagbubukas ngayong gabi ay napakahalaga. Maaari kayong makakuha ng libreng regalo. O Diyos ko, napakatamis nito. At wala itong dumi. Para itong pagkain galing sa mga Diyos. Gusto ko itong bilhin. Bibili ako ng 10 gin. Tubig lang ang asukal na ito. Magbubukas ako ng komprehensibong supermarket mamaya. Sa lalong madaling panahon, hindi na mabubuhay ang mga tao nang wala tayo. Mahestrado, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tawag. Sa magandang ani. Napakagandang ani. Sumpay na yan. Paanong naging ganito kasarap ang asukal ng batang to? Kung magpapatuloy ito, siguradong malulugi ang shop ko. Huwag kang mag-alala. May magandang palabas na naghihintay sa kanila. Pumunta ka na. Umupo ka at maglinis. Tulong. May pinatay sila. Kumain lang ang tatay ko ng asukal mo. Tapos ay sumakit na ang tiyan niya. May lason. Ang asukal ay may lason. Ito ay sugat ng espada. Lahat sirain ang tindahan niya. Huwag niyong hayaang makatakas. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Ang lahat makinig muna kayo. Walang lason ang asukal na ito. Nalason? Parang hindi naman. Ano ang pinagsasabi mo? Nakita ito ng lahat. Kumain sila ng asukal mo. Dahil sinabi niyong nalason ka, hayaan mong gamutin kita. Ang lahat tumingin ng mabuti. Ang asukal ko ay maputi. Ngunit ang lason ay itim. May nagtatangkang i-frame ako. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Kung hindi ka magsasalita, ipapakain ko sa iyo ang lason na yan. Zhao Bancheng. Zhao, nakipagsabuatan ang kabilang panig sa mga lokal na tao. Nilason at binalot nila ang mamamayan. Narito ang lahat ng ebidensya. Ginagawa mo ba ito para sa kapakanan ng taong bayan? O para protektahan ang sarili mong pamilya? Sir, ang pangkalahatang sitwasyon ang dapat unahin. Kung hindi ko ito gagawin para kay Zhao Bancheng, tapos na ang karera ko na simintuan. Pero kung gagawin ko, isa itong sampal sa aking dangal. Zhao, paparating na ang patron ng pamilya Zhou. Kapag lumaki ang usaping ito, Sir, dapat kang mamili habang may oras pa. Napakalakas ng loob ni Zhao Bancheng na lasunin ang mga tao. Mga lalaki, hulihin at patayin ang mga iyan. Bayaw. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang iyong maliit na bayaw. Pinutol mo ang iyong sariling tadhana at nabali ang iyong braso. Zhao, ikaw na ang susunod. Huli na. Huli na ang lahat. Paano mo nagawang pilitin akong hulihin ang sarili kong bayaw? Hindi ko kayang lunukin ang masamang espiritong ito. Sir, dahil hindi mo kaya, pangalanan na lang natin ang may sala. Wala pa tayong nakikitang ganoon. Masasabi natin siya ay siyan. Ang batas ng dakilang liang ay patawan ng kamatayan ang sinumang magbenta ng siyan. Kapag nakuha natin ang ebidensyang ito, kahit si Louie ay hindi siya maililigtas. Sige, ipasa mo ang aking utos. Lumabas kayo at i-seal ang account ni Li Jie. Ibalik ang lahat ng ari-arian. Lalo na yung Zhangyaner na yan. Nabalitaan ko na siya ang pinakamahalagang buhay ni Li Sheng. Anong tinitingin-tingin mo? Lalabas na ako. Sinabi ng mahistrado na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ayon sa utos ng mahistrado, ang negosyo ni Li Jie ay sangkot sa pagbebenta ng siyan. Agad itong i-seal. Umalis kayong lahat dito. Isa kang aso. Kriminal kayong lahat. Sisirain ng mahistrado ang ating pangalan. Nagbebenta kami ng asukal. Bulag ka ba? Asukal ba talaga ito? Masyado kang madaldal. Paano mo nagawang labagin ng batas? Mga kapatid, gibain na yan. Wasakin niyo hanggang sa maging abo.
And roughly. Huling beses kitang pinalayas, ngayon ay tingnan natin kung sino ang Gustong magliligtas sa'yo. Makipagkwentuhan ng maestrado sa'yo. Kung masaya ka, baka bitawan mo ang lalaki mo. Umalis ka na rito. Mabahong babae ka. Alisin niyo siya sa harap ko. Punong guro. Masamang balita. Kinuha nila ang aking hipag. Sinira ang lahat ng butil. Sino ang gumawa nito? Ito ay si Gobernador Zhao. Sabi niya ay utos ito ng maestrado. Magaling. Napakahusay. Ipunin ang mga espesyal na puwersa dahil hindi siya sumusunod sa batas. Ayaw na niyang maging opisyal. Zhao Yinggong. Lumabas ka rito. Lai Sheng. Gusto mo bang magrebelde? Nasa aking kamay ang iyong asawa. Pistol. Handa na. 3. 2. Huwag kang gagawa ng katangahan. Papatayin kita. Patayin. Lai Sheng. Inatake mo ang opisyal. Ito ay rebellion. May karapatan akong magpadala ng hukbo para supuin ka. Paghihimagsik. Gobernador Zhao, mas mabuting tumingin ka muna sa paligid. Lahat kayo. Gusto ni Gobernador Zhao na kunin ang negosyo ko sa asukal. At tinatakan ang tindahan ni Li Jie. At pati ang pamilya ko ay gustong kunin mula ngayon. Sarado na ang tindahan ni Li Jie. Hindi na ako magbebenta ng asukal. Kahit pa ang murang pagkain dinala ko mula sa malayo. Lahat kayo. Pumunta kayo sa pamilya Zhao at bumili ng kanilang mahal na asukal. Ano? Hindi na tayo magbebenta. Ano na ang kakainin natin? Ang butil ng pamilya Zhao ay sobrang mahal. Sino ang makaka-afford nito? Ang opisyal na ito. Para sa sarili niyang interes. Ayaw niya tayong hayaang mabuhay. Bububugin niya tayo hanggang sa mamatay. Gobernador Zhao. Ito ang tinatawag na sentimiento ng mga tao. Tama kayo. Gobernador Zhao. Ito ang tinatawag na sentimiento ng mga tao. Kung hindi mo bibitawan, kung hindi mo babayaran, kung hindi ka hihingi ng tawad, hahayaan ko ang buong bayan. Nasirain ang iyong pamumuno. Ibagsak yan. Ibagsak yan. Ibagsak yan. Ibagsak yan. Ibagsak yan. Nakakahiya. Kabaliktaran nito ng hustisya. Isara ang pinto. Isara ang pinto. Ano ang dapat nating gawin? Bakit hindi pa dumarating ang hukbo? Gobernador Zhao. Narinig ko na ang hukbo ay walang asukal na makakain. At lahat sila ay nagkakagulo na. Gobernador Zhao. Huwag ka nang maghintay pa. Mayroon akong sulat mula sa gobyerno. Sinasabi nito na kung magkakaroon ng civil war, ikaw ang unang susupuin. Si Li Sheng ay hindi lamang isang bituin, kundi siya rin ang may hawak ng pera at pagkain. Hindi mo siya kayang talunin. Ano ang dapat kong gawin? Lumabas ka, lumuhod at humingi ng tawad. Siguro maaari mo pang maisalba ang iyong posisyon. Abraham, sabihin mo sa akin, may saysay ba ang lahat ng ito? Diyos ko! Li Sheng, wala na akong ibang choice kundi ang pilitin ka. Siyempre, napakasikat na ngayon ni Li Sheng sa buong bayan. Pero ang biyanan niyang si Zhang Yunqi ay itinuturing na guilty kasama si Liu Fangfan. Namatay na si Liu Fangfan sa loob ng bilangguan. Normal lang na pangyayari yan. Ipadala ang kautusan kay Liu Fangin na nasa loob ng kulungan. Mananatili ka roon habang buhay. Ikaw ay makukulong sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bilisan mo. Matanda, hindi ka pa ba kumakain? 3 araw na akong walang laman ng tiyan. Pinapatay niyo na ako sa gutom. Pinapatay ka. Bakit naman? May dapat kang sisihin mo ang manugang mong mayabang. May nagbabayad ng malaking halaga para tapusin ang buhay mo. Hindi madadala ang bato ngayon. Huwag mo munang isiping magpahinga. Anong nangyayari? Hindi ko alam pero kinakabahan ako ng sobra. Asawa ko, gusto ko nang makita si ama. Hindi ko na siya nadadalaw simula noong lumipat tayo rito sa syudad. Sige, dadalhin kita sa kulungan bukas ng umaga. Headmaster, may masamang balita. Isang preso ang tumakas mula sa Liu Fangin para magbalita sa atin. Sabi niya, pinaparusahan at binubugbog na ng todo ang biyenan mo sa kampo. Ano? Ang kapal naman ng mukha nyo. Pampublikong lugar ito. Ang sinumang lumabag, kamatayan ang parusa. Li Sheng, kahit mayaman ka, hindi mo kayang kontrolin ang Liu Fangin. Third rate lang ako, yun ang sabi mo. Kapag hindi nyo binuksan ang pinto, kakatayin ko kayong lahat. Papapatay ka. Sino ka ba sa tingin mo? Ang pader na ito ay 3 beses na mas mataas sa inyo. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. Gawin mo na. Kulog ba yun? Parang kulog. Takbo. Gumuho ang gate. Hindi tayo makakapanlaban. Masyado kang matigas ang ulo, Li Sheng. Sabi ni Ezao, dito ka mamamatay ngayong gabi.
Kapag nakaharap mo na si Lord Yan, sabihin mo ang pangalan ko. Yan, pasensya ka na, pero hindi ngayon. Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Ano diyan, sa tingin ko ay hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa kamay mo. Ang kamay ko. Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Kamumuhian mo ang araw na ito. Isa akong opisyal ng korte. Korte. Ako ang batas at korte rito. Siansuan, nagdulot ka ng malaking gulo. Nagdusa ng matindi ang biyanan mo, bumagsak na ang langit at nagkagulo na ang lahat. Puno na ng alikabok ang paligid. Anong lakas ng loob mong salakayin ang kampo ni Liu Fang? Mga sundalo, makinig kayo. Barilin silang lahat. Patayin silang lahat. Bantayan ang kampo. Protektahan ang pinuno. Tumigil kayo. Sabi ko tumigil kayo. Zheng Yubei, saan ka nang galing? Ang apelyido mo ba ay Li? Ano? Gusto mo ba akong manakawan? Hindi ko magagawa yon. Wala akong nakitang kahit ano ngayong gabi. Buksan ang pinto. Papasukin sila. Sir, mga preso lang sila. Tumahimik ka. Sino ba ang may lakas ng loob na harangan ako? Paparusahan ko silang lahat. Ang kapal ng mukha mo. Pumasok ka sa kampo ni Liu Fang. Nasugatan ng pinuno. At kinidnap mo ang isang kriminal. Isa itong malaking krimen. Mga bantay, arestuhin siya. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Gawin niyo. Sir, gusto mo ba talaga akong patayin? Sino mang susubok na humadlang sa akin ngayon? Gagawin kong impyerno ang county na ito. Pumunta sa impyerno. Hindi ka karapat-dapat. Ako ang Diyos ng Huaisong County. Patayin siya. Dumating na ang imperial na kautusan. Ako ang gobernador ng Huaisong County, Zhao Yinggong. Sir Zhao, ang galing mong magplano. Sino ba ang imperial na manggagamot na si Li Sheng? Buti na lang, iniulat ni Lu Yichen ang pag-attack ko sa korte. Kung hindi, nasa malalim na gulo ako ngayon. Ako ay. Ang emperador ng Fengshan City, si Zhao Yu, ay nag-utos. Si Li Sheng, ang imperial na manggagamot, ay winasak ang Black Wine Fortress at ibinalik ang ninakaw na pon. Ako ang opisyal ng hukuman. Dapat ba nating imbestigahan ang kaso ni Liu Fanging? Hindi pagkakaunawaan. Pagkakamali lang ang lahat. Personal na galit yan ng direktor. Wala itong kinalaman sa akin. Wala talaga akong kinalaman. Kuya Li, nalinlang ako ng kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin para sa alak na ito. Bahala ka na, Yan ang Zhao. Mula ngayon, alagaan mo ang mga opisyal ng dinastya. Siyempre, gagawin ko. Ngunit Kuya Li, bago ka lang maupo. May malaking gulo tayong kinakaharap. Anong problema? Anong problema? Kararating lang ng mensahe ng kabalyerya. Napatay na ng tribo ang ating mga kasamahan. Napakalapit na nila. Ang ngayon na lang ang natitira. Bakal Li, ikaw ang lokal na opisyal. Nasa iyo ang responsibilidad. Ikaw lang ang makakapagligtas sa mga tao. Kuya, naghanda na ako ng hukbo para sa iyo. Hindi matatalo ang ating opisyal na si Li. Kaya niyang talunin ang lahat gamit ang kanyang espada. Sige, lalaban ako. Ngunit dahil kampante si Yan Zhao sa akin. Kung ako ang mananalo, huwag mong alalahanin ang gantimpala. Kuya Li, alam mo namang mahirap kami. Ito lang ang tropang kayang ilabas ng patrol. Konting pagkain at rasyon. Pati ilang karwahe ng bigas. Huwag mo na silang pansinin. Dalhin sila sa kalsada. Pagsubok lang ito para talunin si Aaron Lee. Sobra ka na. Hindi ito labanan. Isa itong kamatayan. Papatayin ko ang opisyal na ito ngayon. Yan Zhao, kinuha ko na ang 300 taong ito. Pero tandaan mo, kung mamatay sila sa digmaan, sisingilin kita sa iyong utang. Mga kapatid, binigyan tayo ng 300 matatanda at mahihina. Papakainin lang tayo. Gusto nila tayong ipaharap sa 3,000 cavalrymen. Gusto nilang makita tayong mamatay. Gusto nilang ubusin ang ating hukbo. Napakadumi ng laro ng opisyal na ito. Ngunit ako, si Li Sheng, ay nagsasabi. Hindi ako natatakot. Dahil kayo ang nasa likod ko. Kayo ang aming mga pamilya. Kung tayo ay atras, yuyurakan nila ang ating tahanan. Ang labang ito ay buhay o kamatayan. Ang takot mamatay ay maaari nang umalis. Ang mananatili, babayaran ng 1-0 pilak. 50 pilak naman kung mamatay sa laban. Kung sumuko ka, mapaparusahan ka. Kamatayan ang kapalit nito. Kamatayan ang susundo sa inyo. Asawa ko.
Nasa bahay lang ako. Gaano man katagal. Hihintayin kitang bumalik. Sasama ako sa'yo. Kalokohan. Ito ay digmaan. Ang ama ko ay isang opisyal. Kukuha ako ng mga kabayo at gamit pandigma. Paano lalaban ang infantry mo kay Iron Lee? Ilang kabayo ang mayroon ka? May 50 kabayo ako. Ninakaw ko silang lahat. Ayos. Sumunod ka sa akin. Zhao Yinggong. Kung gusto mong pumatay gamit ang kutsilyo, gagamitin ko itong kutsilyo. Para tapusin ang lahat. Mag-ulat, instruktor. Nalaman namin ang sitwasyon. Ang hukbo ni Iron Lee ay hindi 3,000, kundi 5,000, at pawang mabibigat na kabalyerya sila. Mabigat na kabalyerya. Paano natin sila lalabanan? 5,000 mabigat na kabalyerya. Kahit pa may 3 tayong ulo at 6 na braso, hindi natin sila mapipigilan. Hindi natin sila kayang talunin. Paano kung umatras tayo sa kabundukan? Hindi. Nasa likod natin ang mga tao. Kailangan nating manindigan. Gagamitin natin ang lambak. Gawing sandigan ng lupa. Hindi natin sila mapipigilan. Kung magmamadali tayo, babarilin tayo ni Iron Lee. Kailangan natin. Sino, Lian? Ang galing mo talaga. Mahusay na kasanayan. Pero hindi ka pa rin kalmado. Nagkukunwari ka pang asasin sa harap ko. Nandito ako para iligtas ka. Sino ka ba? Ako si Ling Zhao mula sa hukbo ng Zenbei. Inutusan ako ng ama ko na hanapin ang may-ari nitong jade. Hindi ko akalaing napakagago mo. Nagdala ka ng 500 magsasaka. Para labanan ang 5,000 tauhan ni Iron Lee. Mamamatay ka na. Ano? Ang matanda sa Zenbei. Interesado rin ba kay Iron Lee? Li Sheng, makinig ka. Wala akong pakialam kung mabuhay ka. Ngunit hindi mo dapat iwanan ang jade na sa kamay ng kaaway. Sumama ka sa akin. Baka mailigtas mo pa ang buhay mo. Hindi ko ito pwedeng sukuan. Walang sinuman ang makakakuha nito dahil ikaw ay isang sundalo. Dapat alam mo ang impormasyon. Kung hindi ko kaya, utos ng ama ko na protektahan ito. Kung gayon, bakit hindi ko na lang ibenta? Mapanang ruta ng martsa ni Iron Lee. Magkakampo sila sa Luoma Slope ngayong gabi. Ang pagkakataon ay masunog ang kanilang habang nasa kwadra pa ang kanilang mga kabayo. Pero, sila ay mahigpit na binabantayan. Ilang beses ko na itong sinubukan. Pero hindi ako makalapit. Magsunog ng pagkain. Napakaliit ng plano na yan dahil may 5,000 silang tao. Maghanda tayo ng isang malaking sorpresang pagkain para sa kanila. Hindi kami magsusunog ng pagkain. Pupunta tayo sa... Ilibing mo yan. Ibaon ang garapon? Li Sheng, nagbibiro ka ba? Paano ang 500 na kapatid natin? May 5,000 katao sa Iron Man Army. Ano ang magagawa ng mga basyong garapon na yan? Sayang lang ang pagkain. Biro ba ito? Panoorin mong mabuti. Ito. Ano to? Puno ng demonyo. Hindi ito demonyo. Tinatawag itong thunder. Hanggat nakabaon ito sa daan patungo sa kabisera, kahit na Iron Man pa sila, mapapasabog ko sila hanggang maging kalawang. Sa tingin mo ba biro pa rin ito? Maglakas loob ka bang makipag-away sa akin? CJ, kung matatalo ka, hindi na kailangang lumaban pa ang Iron Man. Ako mismo ang papatay sa'yo. Kung sakaling makapinsala ka ng marami. Kung manalo ka, papayag ako sa kondisyon mo. Deal. Tagapagturo, masamang balita. Hindi pinasabog ng Iron Man ang kampo. Magdamag silang nagpapadala ng tropa. 5 milya na lang ang layo nila sa lambak. Hindi pa rin natin nalilibing ang mga mina. Huli na. Kayong lahat sumakay sa kabayo. Bilisan nyo. Kahit pagamitin nyo ang katawan nyo. Kailangan nyo silang harangan sa labas ng minahan. Hindi ko na kaya. Masyadong malakas ang mid-air troops nila. Sa isang sandali, magagawa nilang iligtas ang minahan. Ipasok sila. Tagapagturo. Tapos na tayo kapag nakapasok sila. Sundin ang utos ko. Palibutan sila. Dalawang aso. Mamatay kayo. Ah. Sa susunod na buhay, tandaan na huwag maglakbay sa gabi. Ito ba ang sikreto mong sandata? Sige, natalo ako. Ano ang gusto mo? Itago ito sa ngayon. Demonyo. Isa kang demonyo. Ang mga lumalabag sa batas ng daliang ay papatayin. Linisin ang larangan. Kailangan nating magpadala ng regalo kay Magistrate Zhao. Bakit wala pang balita?
Dapat ay tinapakan na ng Iron Man si Li Sheng. Huwag mag-alala, Mahestrado. Ang 5,000 armas ay mahirap iligtas kahit ng mga Diyos. Hintayin na lang natin na mabawi ni Li Sheng ang kanyang katawan. Pagkatapos ay ulat sa korte na si Li Sheng ay isang demonyo. Tignan nyo. Ghost Soldier yan. Siguradong patay na si Li Sheng. Mahestrado Zhao, 5,000 sundalo ng Iron Man ang napatay. Nasiyahan ka ba sa regalong ito? Ito ay impossible. Punta tayo sa Yanzhou. Hindi na ako matitiis ng maliit na Huaishu County na ito. Yanzhou, magsisimula na ang sayaw. Kukunin mo ba ang kui? Hindi, kukunin ko ang kui. Pupuntahan ko ang langit na ito. Kuya Li, saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Bibigyan kita ng gawain. Alagaan mong mabuti si Yan Yai. Okay. Kakaiba. Yanzhou ito. Ito ay daang beses na mas malaki kaysa sa Huaishu County. Huwag magpanggap ng ayon mo lang nakita ang merkado. Ang Yanzhou ay isang pangunahing lungsod sa Hilaga. Ito rin ay lugar kung saan malakas ang lahat ng puwersa. Li Sheng, sigurado ka bang gusto mong makilahok sa sayaw? Ang mga nakakakuha lamang ng kui ang may karapatang magtatag ng pamilya. Ayoko ng patrol. Gusto ko ng tunay na hukbo na pagmamayari ko. Ang pundasyon ng kaguluhan. Tumabi ka. Tumabi ka. Ang mabubuting aso ay hindi humaharang sa daan. Bulag ang aso. Bulag ang aso. Nakuha mo ang aking kabayo. Kaya mo ba? Halika na. Saktan mo siya. Isa kang kriminal. Ito ang batas sa Yanzhou. Saan ka galing, matandang lalaki? Paano mo nagawang makialam sa negosyo ko? Alam mo ba kung sino ako? Ang aking tiyuhin ay ang pinuno ng Ministry ng Digmaan, si Zhen Yuan. Siya ang pangunahing tagasuri ng martial arts competition na ito. Hindi ko pa siya naririnig. Mabuti, may lakas ka ng loob. Ang maliit na aklat na ito ay mukhang matino. Manipis ito at malambot. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong aklat. Ibigay mo sa akin yan sa loob ng ilang araw. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Gusto mong maging Diyos? Wala kang silbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Ang taong ito ay isang rebelde. Arestuhin siya at bawiin ang kanyang karapatang maging martial artist. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang saktan ang isang huwad na batang Panginoon? Ako ay isang pulis mula sa Huaishu County. Ang gobyerno ang dapat na namumuno. Ano? Isang pulis? Wala akong kinatatakutan kahit aso ay walang halaga sa paningin ko. Wala akong kinatatakutan kahit aso ay walang halaga sa paningin ko. Saktan niyo siya. Ako na ang bahala sa kanya. Tumigil kayo. Diyos ko, iyan ang babae mula sa pamilya ng emperor. Iyan ang pamilya ng mga mayayaman at kalaban. Nabalitaan kong pinakasalan ng kanyang kapatid ang prinsipe. Ang makapangyarihang pamilyang ito ay kayang maglakad sa buong kabisera. Hindi lang siya mayaman, mukha siyang diwata. Narinig ko na ang martial arts ay gawa talaga ng pamilya Xu. Nais nilang gamitin ang pagkakataong ito para pumili ng asawa Kung para sino sa man ang kanya. mapipili, ito ay magiging malaking tagumpay. Diyos ko, hindi ba ito ang iyong pinsan? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Ito si Lixon mula sa Huaishu County. Ito si Lixon mula sa Huaishu County. Minsan nailigtas ni Ili ang pangkat ng negosyo ng pamilya Xu. Siya ay isang kilalang panauhin ng pamilya Xu. Ito Sino ang ay nangahas isang na hindi arestuhin siya? pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan ng lahat. Kung kaibigan ka ni Miss Xu, maaari mo na siyang bitawan. Pinsan, sinaktan lang ako ng lalaking ito. Tignan mo, inaasar pa niya ako. Pinsan, Ikinalulungkot kong binigo kita. Kung nandito ka sana, magsusulat ako ng liham para sabihin sa iyo. mabuti, mabuti. Alang-alang sa pinsan, ililibre ko ang buhay mo ngayon. Anak, magkita tayo sa arena. Ipapaluhod kita at magmamakaawa ka sa akin. M. Lee. Masyadong makitid ang peking palatandaan. At ikaw ang inaasahan ngayon. Kailangan mong mag-ingat sa arena. Salamat sa iyong tulong, Miss Chu. Pero, hindi ko kailangang mag-ingat. Oh. Bakit ang kumpiyansa mo? Tinulungan ako ni Miss Chu, isang estranghero na hindi ko pa nakikilala. Hindi lang para makuha ang pinsan mo, di ba? Hindi ako estranghero. Ako ay isang estranghero. Ako ay isang estranghero. Ako ay isang estranghero. Narinig ko na ang pamilya Xu ay nasa North Business Group. Kailangan nila ng matatag na kapareha. Tama ka. Hanggat maaari mong makuha ang Guju Ukui, bibigyan ka namin ng 100,000 tiles para tulungan kang sanain ang iyong hukbo. Ngunit ang kapalit ay, kailangan mong manalo.
100,000 tiles, deal. Ang unang round ng kompetisyon. Itaas ang lock ng bato. Ang panuntunan ay, ang nagtataas ng lock ng bato na 300 yen ay ipopromote. Go. 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 Susunod. Mali. Ang lock ng bato ay pinalitan. Ngayon meron na tayong 500 yen at least. Bakit hindi ka gumagalaw? Kung hindi mo kayang itaas, bumaba ka na. Tara, tayo na. Ito ang lugar ng iyong yansaw. Masyadong magaan. Ah! Ang mukha ko. May importante ba? Huwag ilabas ang laruang ito at ipakita sa akin. Tiyo, si Li Sheng ay masyadong mayabang. Lantaran niya akong Mahigpit ang batas ng korte. Dapat kang magpakita ng kaunting respeto sa kanya. Wala siyang kwenta. Kahit pa ang isang halimaw ay hindi siya kayang tapatan. Ang susunod na round ay karera ng mga kabayo. Bigyan mo siya ng kabayo. Iabot mo sa kanya ang apoy na kinuha niya sa damuhan. Tandaan, itago mo ang karayom sa ilalim ng kabayo. Hindi ako naniniwalang makakaligtas pa siya sa pagkakataong ito. Magsisimula na ang karera ng kabayo. Dapat tamaan ng kalahok ang 3 target sa labas ng White House. Susunod na ang pagkakataon ni Li Sheng. Pula ang kanyang mga mata. Hindi pa rin niya natututunan ang kanyang leksyon. Walang anuman. Magsisimula na ang palabas. Umiihip ng puting usok ang kabayo. May mali rito. Natatakot ang kabayo. Darating na siya. Takbo. Takbo. Ulat. 3 palaso. Pula ang buong katawan. Masyadong mabilis si Master Zeng. Tanging tunog lang ng busog ang narinig ko. Siya ba ay isang immortal? Magaling. Mahusay sa kabayo at mahusay din sa espada. Hindi madumi ang kanyang pangalan. Matapang ang Diyos at hindi doble ang kanyang kabayo. Medyo mailap ang kabayo. Pasensya na at naabala kita. Ngunit buti na lang at masunurin pa rin ang Master Zeng. Nagwawala na ang kabayo. Ang ilaw ay berde. Maglakas loob kang gawin yan. Ang mabuting kabayo ay susunod sa kanya. Ang mabangis na kabayo ay mahirap sanayin. Masusupil ni Li Suangshi ang kabayong iyan. Isa itong pambihirang kasanayan. Gagantimpalaan kita ng apoy na ito. Salamat po, sir. Ngunit may nagtago ng karayom sa ilalim ng kabayo. Sinubukan niyang patayin ang opisyal ng korte. Tatandaan ko ang ginawa mo. Li Sheng, humakbang ka pasulong. Headmaster, nakakabaliw ang peking platong iyon. Gumastos siya ng malaking pera sa ikatlong round ng kompetisyon. Inimbitahan niya ang sikat na 3 killer sa mundo ng martial arts. 3 killers sa martial arts world. Iyan ay isang mapanang kamatayan para sa sinumang makakalaban nila. At higit pa riyan. Ang 3 taong ito ang mamamatay sa entablado. Hindi sila mamamatay. Sabihin mo sa kanila na maghanda na sila sa kabaong. Papapuntahin ko sila sa entablado bukas. Masusunod. Sasabihin ko sa kanila na ayusin na ang kanilang kabaong ngayong gabi. Panalo ang 3 mamamatay. Mahalaga pa ba 100 barya? Ang mga mamamatay tao ay mga diablo na hindi kumukuha sa pagpatay. Ay isa lamang delivery man. 3 pumatay. Boss, 5 tayo nagawa ang kompensasyon. Huwag kang makulit. Ngayon, panalo ang 3 mamamatay. Isa para sa nanalo si Li Sheng. Hindi isa para sa 100. Kahit isa sa 1,000, walang bibili niyan. Iyan ay parang pagsunog ng pera para kay Yanwan. Halika na, boss. Bibili rin ako ng 3 mamamatay. Tingnan mo, siya na nga yan. Napaka-energetic niya tingnan. Sayang naman ang kanyang mga pira-piraso ngayon. Nabalitaan ko na ang 3 mamamatay ang pinakamahusay sa pagbabalas ng buhay. Isa para sa 100. Maganda ang kabayaran. Boss, bilhan mo ako ng panalo. 1,000 tiles. Sir, bumili ka ng delivery man. Hindi ito refund. 1,000 tiles ito. Itala mo ang account ko. Alam ko. Kapag namatay ka, bibilhan kita ng kabaong. Tiyo, marami akong nagastos sa pagkakataong ito. Malaki ang utang ko sa kanya. Dudurugin ko siya, maupo ka. Huwag mong hayaang mahuli ka ni Gong Sun Shai. Nasaan ang lalaking maputi ang mukha na mukhang malambot ang pagkain? Bakit hindi pa siya umaakyat? Naihina ba siya sa kanyang pantalon? Kuya, patay na ang batang iyon. Ang maliit na punong ito ay akin. Ang lambot ng kanyang balat.
Gusto kong marinig ang kanyang sigaw. Sasama ako. Wala ka man lang dalang armas. Manghihingi ka ba ng awa? Kuya, huwag kang magmadali. Una, putulin ang kanyang mga binti. Hayaan siyang gumapang. Tulungan mo si Emergia. Ay, hindi. Natakot ba si Li Sheng? Napakadaling manalo ng perang ito. Gawin mo na. Patayin mo siya. Sapat na ba yon? Mamatay ka. Sino ang sinabi mong gusto mong marinig na sumigaw? Tumigil ka. Walang kamatayan ang aking 100 wen. Emergia, sayo na ang aso mo. Tulong. Isang multo. Isa siyang multo. Ito ay labag sa batas. Hindi legal ang pumatay ng tao. Halika, patayin mo siya. Buhay at kamatayan ay nakasalalay dito. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Lord Gongsun, ito ba ang martial arts ng Yanzu? Wala naman sigurong naglalakas loob na hawakan ka. Lord Gongsun, ito ay malupit. Kung hindi mo parurusahan ang kalaban, paano ka mananalo sa labanan? Ang buhay at kamatayan ay itim at puti. Kung atake ka sa entablado, mamamatay ka. Kung ngayon lang namatay si Li Sheng, magmamadali ka pa rin bang mahuli siya? 10 taon na akong nagbabantay sa Yan State. Wala pa akong nakitang taong kasing galing niya. Ito ang pinakamahusay na magagawa natin. Halika, ipahayag na ang resulta. Ikatlong round. Ang nagwagi sa laro ay Li Sheng, ang pinuno ng Yan State. Li Sheng. Salamat sa iyong hustisya. Kunin mo ang pera. 100 yuan para sa bawat isa. 100,000 para sa bawat isa. 100,000 para sa bawat isa. CJ. Bigyan mo ako ng pera. Li Sheng, kahit nakuha mo ang wukoy. Lubos mong nasaktan ang militar. Departamento sa likod nila ni Zheng Yun. Simula nung pinrotektahan mo ako, mayroon akong lugar upang sanayin ang aking martial arts. Matalino. Ngayon ang korte ay nasa kalsada. Ang North ay puno ng kaguluhan. Bibigyan kita ng maling pamagat. Bagaman ito ay 6 na antas lamang. May karapatan akong sanayin ang aking martial arts. LXC, bumalik sa Huaisho. Sanayin ang iyong mga sundalo, sa malapit na hinaharap. Ikaw ang susuporta sa Yan State. Binabati kita, Li Wukui. Nanalo ka sa Yan State. Ito ang pangako ng 100,000. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero nagbago ang isip ko. Hindi ko lang gustong magsanay kasama ka. Nais ko ring sumali ang iyong mga tao sa pamilya Xui. Miss Xui, nandito ako para maghanap ng master. Sumali ako sa pamilya Xui. Siguro kaya kong lumaban ng 20 taon. Ngunit matigas ang tuhod ng aking Li Sheng. Hindi ako makaluhod. Magandang matigas na tuhod. Ngunit huwag magmadali sa pagtanggi. Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa pagsali sa ibang pagkakataon. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Hindi madaling sumuko si Zheng Yuan. Nakipag-ugnayan na siya sa mga nangungunang killer sa mundo. Ang hari ng baril ng North Emperor. Kunin mo. Ang 100,000 na ito ay ang perang pambili ng buhay. Gusto kong bumalik ka sa mundo ng buhay. Noon. Pag-uusapan natin kung sino ang lumuhod o kung sino ang mali. Kukunin ko. Gusto kong bilhin ang buhay na may 100,000. Ano ang kinuha sa iyo ng babaeng ito? Kutsilyo. Ngunit hanggat ang pera ay sapat. Hindi ko kaya itong kutsilyo. Punong guro, ano ang mali? Sobrang tahimik. Walang kahit isang bob. Lixay. Li Wukui. May gumastos ng pera para bilhin ang ulo mo. Pahiram sa akin. Ikaw mismo ang pumutol. O gagawin ko. Pinatay mo ang kapatid ko. Inaaway kita. Kapatid na Zuzi. Bumalik ang lahat. Hindi mo siya kalaban. Ang kalaban mo ay ako. Li Wukui. Balita ko magaling ka sa espada. Sayang naman at close kayo. Kunin mo ang iyong espada at tingnan mo ang baril ko. Li Sheng. Tutulungan kita. Isa pa para mamatay. Liao Xin. Lin Zhao. Anong galaw ito? Patayin ang iyong galaw. Bakit mo hinaharangan ang baril ko? Ayaw mong mamatay. Ikaw ang pinuno ng grupo. Ikaw ang bulugod ng libu-libong magkakapatid. Hindi ka pwedeng mamatay. At ayaw kong mamatay ka.
Zheng Yuan, hahayaan kitang bayaran ang utang na ito sa iyong buhay. Asawa, sa wakas nakabalik ka na. Kuya Lee, Pinag-alala kita. buti na lang bumalik. Buti na lang bumalik. Buti na lang bumalik. Aitlin, nasasaktan ka. Ano ito? Asawa, mayroon tayong pera at mga opisyal. Huwag mo nang ipaglaban ang iyong buhay. Okay. Yan Walang buhay kung hindi mo ipaglalaban ang buhay mo. Kung mayroon kang kutsilyo, maaari mo bang iligtas ka at ang pamilya Wala nito? akong pakialam sa mundo. Hanggat ligtas ka. Huwag kang aalis ngayong gabi. Okay. Madam, asawa, maging banayad. Namimiss mo ba ako? Hindi. Lin Zhao, kung ano-ano iniisip mo. Asawa ko siya. Ano ka ba? Asawa, Parang may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. Hindi lang siya ang gusto kong protektahan, gusto ko rin siyang laging makasama. Ngayon, ikaw na ang tagapagsanay ng Whooping Group at ang ating martial artist. Ang Ainway Miner ay walang iba kundi ikaw. Nandito ako para ihatid ang anak ko ngayon. Lord Luo, dumating na ang magandang pagkakataon. Panginoon, napakamapagmahal ni Sister Luo. Handa ko siyang tanggapin. Magaling. Mas mabuti pang magpakasal na ngayon kaysa bukas. Magpakasal tayo ngayon din. Nasa mabuting kalooban si Lord Lee. Sinabihan ako kanina na magsanay para sa digmaan. Igalaw na ng likod na paa ang bulaklak na kawayan. Ito ang iyong tungkulin sa militar. Lin Jia Oleg, ito ay negosyo ng pamilya. Negosyo ng pamilya. Anong negosyong pinagsasabi mo? Dahil abala si Lord Lee sa pagpapakasal, hindi na ako mag-alala sa gawaing militar. Huwag mo akong hawakan. Li Sheng, tandaan mo, wala akong utang sa'yo. Kung mamatay ka sa piling ng isang babae, huwag kang umasang lilinisin ko ang gulo mo. Hindi mo pwedeng sabihin maasim ang ubas kung hindi mo naman ito natikman. asawa ko, sa wakas ay akin ka na. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan ko itong gawin. Kahit ako ang iyong asawa, isa rin akong babaeng kinikilala ng mundo. Ipaparamdam ko sa iyo na masigit pa ako kaysa sa aking kapatid. Sister, mangyaring uminom muna ng tsaa. Masyadong mabait ang asawa ko kagabi, hindi ako makabangon. Walang hiya, walang hiya. Elway lady, nandito na ang binibini ng pamilya Xue. Nagdala siya ng maraming kagamitan. Isa pa? Ano? Nandito ka ba para mangagaw ng lalaki? Lord Lee, binabati kita. Napakalaki naman ng babaeng iyon. Mukhang wala kang paggagamitan ng aking 100,000 taels na pilak. Miss Xue, sapat na iyan. Ngunit hindi ako iinom ng alak sa kasal mong ito. Nandito ako para bigyan ka ng malaking problema. Anong klaseng problema? Ninakawan ang business team ko sa Shuzhou. Gumamit pa sila ng kutsilyong militar at dinala ang mga kalakal sa Jinzhou Chamber of Commerce sa Yanzhou. Jinzhou Chamber of Commerce. Tama ka. Itinatago ng mga panindang iyon ang pintura na ibinigay ko sa iyo. Li Sheng, kung hindi mo ako tutulungang maibalik iyan ngayon, kukunin ko na lang iyan bilang regalo sa kasal. Ikaw ay kabilang sa pamilya Xue. Ito ang espada ng Diyos. Maraming kagamitan ang Jin Army dito. Paano nakapasok ang business team mo sa Jin Hindi Army? sila Jin Army. Ito ay grupo ng mga taong nagtatago sa damit ng mga magsasaka. Ngunit gumagamit sila ng kagamitan ng Jin Army. May galos siya sa kanyang mukha. Tinatawag niya ang sarili niyang Pusha Ninjirong. Jirong. Ang pinakamalaking pinuno ng mga magnanakaw sa pera lang ang ninanakaw niya, hindi siya kumapatay. Ngayon, pinatay niya ang mga gwardya at ninakaw ang pintura. Mukhang may binili siyang malaki. General, itong si Jirong ay may 3,000 kabalyero. Natatakot ako na baka hindi tayo makasabay. Sinong nagsabing hindi tayo makakasabay? Sabi ni Miss Xu, nasa Jinzhou Chamber of Commerce ang mga paninda. Pupunta tayo doon at wawasakin ang lugar nila. Instructor, puro one edge lang ang mga sugat. Masyadong profesional ang paraan. Hindi sila tulad ng mga ordinaryong bandido. Parang mga killer sila. Ito ang simbolo ng Blue Wolf Guard. Ang pamilya Newshu ay nakikipagsabwatan sa mga bandido. Si Newshu na naman. Mukhang hindi lang negosyo ang Jinzhou Chamber of Commerce. May malakas silang koneksyon sa mga kalaban. Punta tayo sa Yanzhou City. Tumigil ka. May invitation card ka ba? Wala akong invitation card. Pero may pera ako. Nandito ako para pag-usapan ang malaking negosyo kay President Hadan. Oh, mahal kong panauhin. Pumasok ka na. Napaka-pamilyar ng amo na ito. Anong negosyo ang nais mong talakayin sa akin? Mayroon akong 10 kotse ng ganitong uri ng peras. Gusto kong hiramin ang usa ni President Hadan para ibenta sa mga maharlika. 5 o 10%. Magandang bagay yan. Ngunit ang aking usa ay para lamang sa aking sariling bayan. Kailangan ko munang ipasa ang pass kung gusto kong maging sarili kong tao. Ito ay isang pangangaso ng kabayo. Halika. Ang babaeng loosya na ito ay top class. Pero magaling din siyang manghuli. Halos kagatin ang leeg ng dalawang amo na gustong maging diwata.
Boss Zhang, basta't mapapasunod mo siya. Tatanggapin ko ang negosyong ito sa 20% lang. Pero kung nakagat ka man, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Huwag kang pumunta. Marunong sa martial arts ang babaeng ito at hindi malinaw. Baliw siya. Sa tingin ko, hindi lang niya naintindihan ang wika ng tao. Sino ka ba? Sino ka ba? Ako ang maglalayo sa iyo dito. Pumunta tayo sa ilog. Ang mabangis na hayop na kumakain ng tao. Ngayon, siya ay masunuri na parang pusa. Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Ang mabangis na hayop na kumakain ng tao. Ngayon, masunuri na siya na parang pusa. Anong klaseng mahika ito? Ito ay isang magandang tanda. President Hadam, ito ang hunting horse na sinasabi mo. Parang wala na yata siya rito. Inilayo ko ang taong iyon. Ipagpatuloy na natin ang pag-uusap tungkol sa negosyo. Mabuti. Mabuting tao talaga si Boss Zhang. Halika. Buksan ang hawla. Ibuhos ang masakit na balikan ulit. Isa ka pa ring dayuhang multo. Isa akong dayuhang multo. Ang bagay na ito ay may 10 beses na halaga. Huwag mong banggitin ang 10 beses. Narinig ko na ang mga piling tao ng pamilya Xui ay nasa kamay mo rin. Basta't nakuha ko ang piraso ng metal na yon. Ang eksklusibong ahente ng baso na ito ay sayo. Boss Zhang, nawala lang ang mga paninda ni Xui. Dumating ka para hanapin ang metal sa likod. Walang ganoong bagay bilang isang pagkakataon. Hindi ka espiya na ipinadala ng pamilya Xui. Adan. Noong pumapatay ako ng mga tao sa Jiangnan, naglalaro ka pa ng putik. Pamilya ni Xui, mamamatay ang babaeng yon. Ano ang maibibigay mo sa akin? Gusto kong ibenta ang metal sa mga pirata sa dagat. Karahasan yan. Dahil walang tiwala sa akin ang presidente, saka hindi ko na kailangan gawin itong negosyo. Hahanap ako ng ibang tao na makikipagtulungan sa glass formula na ito. Ang ibig mong sabihin ay ang formula. Ano? Ano ang tunay na baso? Hanggat may formula, makakagawa ka ng 1,000,000 sasakyan. Iyan ang gintong bundok at pilak na bundok. Ngunit kailangan kong makita ang metal na ito ngayong gabi. Kung hindi, magkakagulo tayo. Kung espiya, walang formula. Kung si Wang Mingtu, basta't nasa teritoryo ko. Kahit may problema tong taong to, pwede niya akong kurutin hanggang mamatay. Boss Zhang, huminahon ka. Dahil handang ibigay sa akin ni Boss Zhang ang formula. Tapos magkapatid kami. Dadalhin kita sa fireworks mamayang gabi. Pagdating namin sa Manor, akin na ang baso. Akin din ang buhay mo. Gusto mo talagang pumunta sa Manor? Iyon ay lawan ng dragon at paaralan ng tigre. Gusto ni Hadan na kumain ng itim. Alam ko. Gusto niya yung baso ko. Gusto ko ang buhay niya. Depende kung sino ang mas matalino. Si Zhao Chenzu at ang iba pa ay inilibing na sa labas ng Manor. May lagusan sa Manor. Marunong ka bang magsalita ng Chinese? Medyo. Nakatakas ako kanina. Alam ko ang daan. Magandang babae, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Ang galing mong tumakas sa mga lalaki. President, ito po. Ito si Boss Zhang, ang bisita. Nandito siya para maghatid ng pera. Boss J, matagal na tayong hindi nakita. President, nasaan ang mga paninda? Doon. Pakiusap. Hindi masama. Ito ay mga top class na kalakal. Boss Zhang, nakita mo na ang mga paninda. Nasaan ang baso mo? Ilabas mo. Tingnan ko, baby. Hoy. President Hadan, ito ang regalong ibinibigay ko sa iyo. Patayin mo siya. Patayin siya. Sundin ang plano. Sinusunog ni Zhao Chenzu ang pera. Sinusunog ni Liu He ang pagkain. Magmadali. Nandito si Lolo. Sino ang naglakas loob na tumawid? Papatayin kita. Ang iyong mga bandido ay pumatay ng 30 tao sa kotse ng pamilya. Babayaran ko sila ngayon. Maging mabuting tao ka sa susunod mong buhay. Magmadali. Nandito si Liu Deking. Huwag matakot na masunog. Gustong umalis? Natanong mo na ba ako tungkol sa espada sa kamay ko? Master. Nanalo ka. Sinira mo ang malaking kaganapan ng punong ministro. Hindi ka mabubuhay ng matagal.
Natagpuan ko ang lahat ng ginto at bakal na materyales ng pamilya Xui. Nakakuha din ako ng 10,000 tael ng pilak mula sa mga tulisan. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Ayos lang ako. Nandito na ang mga paninda. Ibabalik ko sila sa'yo. Master, tingnan mo. Narito ang mga ginto at bakal na materyales ng pamilya Xui. Ibabalik ko sila sa'yo. Ibabalik ko sila sa'yo. Master, tingnan mo. Nakita ko ito sa secret room. Hindi lang ito smuggling. Nagpapadala sila ng bakal at pulbura sa pamilya Man. At ang bawat transaksyon ay may pangalan. Ang ministro ng digmaan, si Zheng Yuan. Zheng Yuan? Baliw ba siya? Gusto niyang patayin ang 9,000 para talunin ang kalaban. Ito ay mas mapanganib kaysa kay Zheng Yuan. Ito ang tanda ng pamilya Wang ng Lucha. Natasha, saan mo nahanap? Bagay yan sa tatay ko. Sabi ni Hadan, basta sumunod ako, ibabalik niya sa akin. Guro, mangyaring huwag ibigay ito sa iba. Mukhang nahuli ka ni Hadan hindi lang para sa kagandahan. Ikaw ang prinsesa ng Lucha. Panatilihin itong mabuti. Simula ngayon, walang makakapagbanta sa iyo nito. Nasa korte na ang mga Manchu, ang mga Lucha, at ang mga Taksil. Palaki ng palaki ang laro natin. Pero dahil nasa laro tayo, makipaglaro muna tayo ng ilang round. Makinig kayong lahat. Ang Jingzhou Chamber of Commerce ay nakipagsabuatan sa mga bandido at sa Manchu. At ibinenta ang ating kagamitang militar. Ayon sa commander ng Yan State, wala na silang buhay. Kahit na mayabang ang Jingzhou Chamber of Commerce. Sobra na ang krimeng ito. Hulihin siya. Hulihin siya. Lord Gongsun, ito ang account book na nakuha namin sa Redleaf Manor. Nakasaad dito ang oras, lokasyon, at ang mga taong nakipagsabuatan sa mga bandido. Paano mo nagawang ibenta ang bakal sa Iron Tierman? Magsalita ka. Nasaan si Hadan? Ang presidente tumakas na siya kagabi. Pumunta raw siya sa kabisera para makahanap ng backer. Hayop ka. Anong tinitingin mo? Dalhin niyo na ang hamak na ito sa labas. Tara na. Sandali. Lord Zheng, nagmamadali ka yatang pumatay ng saksi. Hindi kaya nakalista rin ang pangalan mo sa account book na yan? Lai Sheng, paano mo nasabing naninirang puri ka sa opisyal ng korte? Paninirang puri ba ang tawag dito? Ipadala ang account book sa Imperial Court sa kabisera. Masusunod po. Lord Zheng, maawa kayo. Li Sheng, mahusay ang trabaho mo ngayon. Hindi mo lang pinuksa ang mga bandido, nabunyag mo pa ang malalim na lason sa ating bayan. Agad akong magre-report sa korte para bigyan ka ng gantimpala. Simula ngayon, ikaw ang opisyal ng militar ng Yanzhou Company. Ikaw ang mamamahala sa 3 hukbo. Salamat sa iyong pagtitiwala. Ngunit tiyak na magagalit si Zheng Yuan pagbalik niya mula sa kabisera. Dapat kang maghanda ng maaga. Naiintindihan ko. Ama, kailangan ko na pong umalis. Asawa, bakit ka lumabas para makipag-away? Bakit ka nagdala ng fox dito? Hayaan mong mapaliwanag ako. Siya ay isang mahalagang saksi at may pambihirang talento. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay. Kaya kong sumakay ng kabayo. Ang isang ito ay may sakit, pero ang isang iyon ay magaling. Kahanga-hanga. Ang fox na ito ay marunong sumakay ng kabayo. Hindi lang iyon, alam din niya ang lihim na daan patungo sa bakal na damuhan. Kailangan kong bumuo ng sarili kong hukbo. Kailangan ko ng mga kabayo. Sa tulong niya, maaari tayong dumiretso sa damuhan. Malakas. Headmaster, may emergency report. May sakit si Tian. Li Sheng, may nangyari. Anong nangyari? Iniulat ng scout na nawala ang patrol team ng North Army sa hangganan. Ang pinuno ng pangkat ay may kaugnayan sa aking pamilya. May nakakita sa kanila. Nahuli sila ng pamilya Man. Ang pamilya Man na naman. Pupunta ako sa damuhan para bumili ng kabayo. Sa pagkakataong ito, hindi lang kabayo ang iwi ko, kundi pati na rin sila. Kung buhay pa sila. Sa mundong ito, tanging ang espada at kabayo ang maasahan. Ipasa ang aking utos. Handa na ang hukbo. Target ang damuhan sa hilaga. Master, masyadong delikado ang pumasok sa likod ng kalaban. Ang tribong Ashina ay sangay ng Iron Leopard King. Mayroon silang 5,000 kabalyero. Delikado ang mga mayayaman. Kapag may isda, gagamitin ito para sa pagkakataong ito, hindi tayo magdadala ng hukbo. 50 piling tao lang ang magkukunwaring mga mangangalakal. Magdadala tayo ng baso, alak at asukal. Gagamitin ko ang mga yan para ipalit sa kanilang mga kabayo. Sasama rin ako. Manatili ka sa nayon para sanayin ang hukbo. Rasha, sumama ka sa akin. Alam niya ang wika ng mga Manchu. Ikaw. Instructor, napakalamig ng lugar na ito. Nagnenegosyo talaga sa atin ang mga taong iyon. Ang tao ay nananatiling sakim. Hanggat binibigyan mo sila ng bagay na hindi pa nila nakikita, kaya nilang ipagpalit kahit ang ama nila. Guro, iyan ang kampo ng tribong Ashina. Nagdiriwang sila kamakailan. Ipagdiwang ang ano? Narinig ko na nahuli nila ang isang grupo ng mga Han. Gagamitin nila ito para isakripisyo sa kanilang watawat. Na sila ng mahigit 100 tao. Watawat ng sakripisyo. Ang mga hayop na ito. Sino kayo?
Natasha, ikaw ang bahala. Kami ay mga mangangalakal mula sa kanluran. Dala namin ang kayamanang ibinigay ng langit. Ibibigay namin ito sa pinuno ng Ashina. Sumunod kayo sa akin. Hindi kayo maaaring makita ng pinuno. Depende sa swerte nyo. Hindi kayo makikita ng pinuno. Kayamanan. Ipakita nyo sa akin. Kung susubukan nyo akong lokohin, tatadtarin ko kayo. Tingnan nyo, pinuno. Mabuti. Napakaganda nito. Makipagpalitan tayo. Isang salamin para sa 100 kabayo. Pinuno, hindi masama ang mga aliping ito. Mukhang matitibay. Sila ang mga taong handa na huli namin kamakailan. Hindi sila malambot. Papatayin natin sila bukas. Yun. Isang kutsilyo. Sino ka ba? Tulungan niyo po kami, mga kapatid. Ayaw naming mamatay sa kamay ng mga barbaro. Miss! Nasaan ang ating leader? Leader, nandyan ang leader. Gawin mo na. Tapos na ako. Yuanzu, magpadala ka ng signal. Sabihan si Lin Zhao ngayong gabi ang Blood Wings Tribe. Unang pangkat, sunugin lahat ng pagkain nila. Pangalawang grupo, sugurin ang kwadra at maghasik ng kaguluhan. Ikatlong grupo, sumama kayo sa akin para Unang iligtas sila. bahagi. General Wang, gumising ka. Ikaw ay. Kaibigan ako ni Lin Zhao. Iniuwi na kita. Miss, mga kapatid, naligtas na tayo. Nilabanan ng bayaning ito ang mga kalaban. Patayin sila. Nanalo kami. Nanalo kami. Galit ang Diyos ng digmaan. Bakit kayo nagpapanik? Patayin ang mga traidor. Ashina, tapos na ang oras mo. Ikaw yan. Sinungaling ka. Patay na ang pinuno. Patayin ang sinumang haharang. Miss, sulit na makita kang buhay. Tio Wang, pasensya na. Salamat kay Lord Lee. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Mula ngayon, ang North Army ang magsisilbing bantay mo. Mananatili kaming bantay mo. Li Sheng, mula ngayon, sa iyo na ako. Saan ka man mapunta, pagre-rebelde man o pagiging Diyos, sasamahan kita hanggang sa dulo ng impyerno. Kukunin ko ang buhay mo. Miss, problemado ang pamilya Ming. Kinuha ng general ang kanyang mga kapatid at nasa ospital na sila ng Ang isang hukbong buwan. Liu Liu Ming ay napilitang sumalakay. Ngunit pinutol ng gobyerno ang aming supply ng pagkain. Dinala si general at hanggang ngayon ay nasa lungsod pa rin siya. Ama, nabigo ang pamilya Ming. Ang pamilyang Niu? Natatakot siyang maipasa sa kanya ang responsibilidad ng pamilya Ming. Kinuwadro niya ang general para sa pakikipagsabuatan sa Liu Kou at ipinadala niya ang mga gwardiya ng imperial upang pilitin ang general na magpakamatay. Isang mabuting pamahalaan na nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Sinasaksak nila ang general sa likod. Narito na ang imperial na kautusan. Lixon Jian, tanggapin ang utos. Inutusan ng gobyerno ang North Army na magrebelde. Kung sino man ang may kaugnayan sa pamilya Lin, arestuhin niyo. Ito ba ang anak ng taksil na yon? Halika, arestuhin mo sila. Hindi nagrebelde ang tatay ko. Mga bastos kayo. Magwala ka. Pinapatay pa rin ni General Lin ang mga kalaban. At nandito ka para arestuhin ang kanyang anak. Meron ka pa bang natitirang hustisya? Hustisya? Wala akong pakialam sa hustisya. Li Sheng, gusto mo bang magrebelde? Dinala ng mga gwardiya ang utos sa pamilya Ming. Sa oras na ito, malamang napatay na ang matandang si Lin Hunan. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw. Tairuo, Itali ang patay na batang ito. Kung hindi mo nailigtas si General Lin, kukunin ko ang ulo mo bilang alaala. Bitawan mo ako. Nagre-rebelde ka. Ito ang krimen ng angkan ng Zhu Jiao. Ito si Li Sheng ay baliw. Bitawan mo ako. Ito si Li Sheng ay baliw. Suwail. Suwail. Saan mo gustong pumunta, Yung Anzao? LA. LA, ako lang. Gusto ko lang pumunta saglit. LA, ako lang gusto ko lang pumunta saglit. Dahil nandito si Zhao, huwag ka munang alis. Kailangan ko ng gabay. Zhao Tizong, anyayahan si Zhao na pumunta sa pamilya Ming. Hindi ako pupunta. Rebellion yan. Masisiraan ka ng ulo. Kung hindi ka pupunta, puputulin ko ang ulo mo ngayon. Patayin. Patayin. Mga kapatid, hindi patas ang korte. Ang tapat at mabuti ay itinuturing na dahil hindi nila tayo binibigyan ng daan palabas. Patayin natin silang lahat. Ang layunin ay ang pamilya Ming. Papatay natin kahit ang mga Diyos. Papatay natin ang badha. Dumating na ang imperial na kautusan. Lin Hu, tanggapin ang utos. Aatras ang mga tagaksensas. Ang general ay nasa serbisyo militar. Magwala ka. Naantala mo ang imperial na utos. Mag-ingat ka sa iyong Jiao clan. Lin Hu, ang hukuman ay hindi patas sa iyo.
Pero masyado kang makasarili. Masyado kang mayabang. Inutusan ka ng gobernador na magpakamatay. Upang pasalamatan ang mundo. Tumigil ka. Hinihiling ng militar na mamatay ako. Kailangan kong mamatay. Kamahalan, mauna na ako. Matalino ka. Napakahusay na opisyal ng militar. Isa kang magaling na opisyal. Ang isang mabuting opisyal ay gustong mamatay. Ngunit ang mundo ay wala sa korte para magdesisyon. Sino? Yung pumatay sa'yo. Mamatay ka. Ikaw si Li Sheng. Maglakas loob kang pigilan ang mga Imperial Guard sa paghawak ng kaso. Alam mo ba ang kahinatnan? Ang kahinatnan? Ang kahinatnan ay mamamatay ka. Zhao Chenzu, isara ang pinto. Okay. Huwag mong isiping makakalipad ka palabas. Ikaw. Ang lakas ng loob mong patayin ako. Ako ay isang opisyal ng korte. Korte. Dito ako ang magdedesisyon. General Li, nagdulot ka ng kapahamakan. Ang pagpatay sa Imperial Guards ay isang krimen laban sa pamilya Zhu. General, ayaw pa rin ng Imperial Court na mamatay tayo. Bakit hindi na lang natin sila ubusin? Ama, Zhao, bakit ka nandito? Delikado sa lugar na ito. Matagal na kaming itinuring na traitor ng Imperial Court. Pinadala nila si Lubing para tapusin tayo. Siya si Li Sheng. Dinala niya ang kanyang 5,000 kapatid para iligtas ka. nandito ka talaga para iligtas ako. Hindi lang para iligtas ka, kundi para ipakita ang huling pag-asa. General, ang Zenbei Army ay mga bayani. Hindi tayo dapat mamatay sa kamay ng mga traitor. Dahil hindi tao ang Imperial Court, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Mahusay. Tama si General Li. Isa siyang tunay na taksil. Parang nakita ko na naman ang nakaraan. Tiyak na ibabalik ni Li Sheng ang kaluwalhatian ng Zenbei Army. Alisin mo siya. Nasa iyo ang parusang militar. Li Sheng, hindi ka maaaring mamatay. Lei Hu, narinig ko na nahuli ka ng Imperial Guards. Hanggat sumuko ka at pakasalan ang aking anak, titiyakin ko ang iyong kaluwalhatian at kayamanan. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko siya ng leksyon. Mga sundalo, makinig. Ang kaaway ay umaatake sa bandila. Buksan ang gate. Anong klaseng diskarte ito? Kulog at kidlat. Bakit hindi bumagsak ang mga kabalyerya? Maaari silang magpana ng mga palaso sa kabayo. Pigilan mo sila. Pigilan mo sila. Halimaw. Retreat. Retreat. Ako, si Li Sheng, ang may hawak ng Great Ming Palace. Kung susulong pa kayo, papatayin ko kayo. Naaalala mo pa ba ang pustahan natin? Pag natalo ako, bahala ka na sa akin. Naaalala ko. Gusto mong bawiin? Hindi ako natalo pero aminado akong talo ako. Ngayon, sa ngalan ng pamilya Lin at ng Zenbei Army, ibinibigay ko sa iyo ang 30,000 kawal na ito. Utos ni General Yuan Tingli. Utos ni General Yuan Tingli. Mabuhay ang dakilang Ming. Magulat. Ang dakilang binibini ng pamilya Xue. Sigala siya ng 500 karwahe ng butil at hilaw na bakal. Nagdala ako ng 500 karwahe ng butil na tatagal sa inyo ng 3 buwan. At 10,000 katis ng magandang bakal, 2,000 katis ng panggatong. Ito ang mga panday na kinuha ko mula sa mga high-end na lugar ng Jiangnan. At ang ilan ay ang pinakamahusay sa paggawa ng mga pader ng lungsod. Sunan, isa kang mabuting tao. May ilan na magaling sa paggawa ng mga kuta. Li Sheng, ito ay halos lahat ng yaman ng pamilya Xue. Tama. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng 100 taong negosyo ng pamilya Xue. Li Sheng, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kung matalo ka, hindi lang ang ari-arian ko ang mawawala, kundi malilipol din kami ng korte. Bakit sigurado ka sa akin? Dahil nakita ko na ang katotohanan sa mundong ito. Bulok na ang korte. Ikaw lang ang makakapagligtas sa dakilang liang. O bumuo ng isang bagong Great Liang. Gusto kong maging babaeng tatayo sa gitna ng hangin at alon. Gusto ko ring tumaya. Pupusta ka ba sa akin? Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nanalo ka sa round na ito. Hanggat may hininga ako, hinding-hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan kailanman. Panginoon ko, napakahusay ng bakal na ito. Hindi sasabog ang kanang buwan na ginawa niya. Ang mga kanyo ng korte ay kailangang magpahinga dahil talo na sila. Makakalaban tayo ng tuloy-tuloy. Tama. Hindi tayo gagawa ng basurang bakal. Gagawa tayo ng baril na walang awa. Ang saklaw ay maikli, ngunit kung tatamaan nito ang 10 metro kwadrado, tapos ang laban. At ito ay isang fragmentation gun. Hindi na nito kailangan ng lubid. Maaari itong mag-shoot gamit ang isang kalabit lang. Ito ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa kanilang mga armas. Sa mga sandatang ito, ang mga sundalo sa kabisera ay tiyak na mangangatog sa takot. Sister Xuan, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Bahala ka na sa diskarte mo. Gusto ko lang maghanap buhay. Ang takaw mo sa pera. Ang pera ay nakakapagpaikot ng mundo. Talagang hindi sulit ang pakikipaglaban ng walang kapalit. Aalis na ako, pupunta lang ako sa banyo. Chief Feng, may ulat mula sa kabisera. Nalaman ng pinuno ng Yumansyon na pinatay si Lubing. Inihayag niya na isa siyang taksil.
Nag-ipon siya ng 100,000 tropa sa kabisera. Pinangunahan sila ni General Yuan Yulong para tawirin ang Yellow River at salakayin ang daming mansion. Dala nila ang kanilang mga kanyon. Mga kanyon? Yun lang. Matanda na sila, makaluma na ang mga yon. Zhao Kezhu. Ilabas ang aming mga armas. Ipagtanggol ang gate ng lungsod. Magandang malaman na mayroon kang pangalan ng diwata. Pinalakas mo ang gate ng lungsod. General Lee, bakit hindi natin ibalik ang kanyon? Hindi abot ng ating saklaw ang mga yan. Hayaan niyo munang lumipad ang mga bala. Maghihintay ako hanggang gabi para bigyan sila ng malaking pasabog. Bagamat makapangyarihan ang kanyon ni Yuan Wenlong, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Inilagay niya ang bodega ng pulbura sa likod mismo ng kanyon. Naisip niyang ligtas siya kung mababantayan ito ng maigi. Liu He. Po. Huwag mong harapin ang kanyon. Masyadong mabagal ang mga yan. Dalhin mo ang espesyal na puwersa sa ibabang bahagi ng ilog. Sindihan niyo ang kanilang bodega ng pulbura. Kapag sumabog ang bodega, ang kanyon na iyan ay magiging kalat na bakal na lamang. Hayaan mo na. May mga asasin. Protektahan ang bodega. Patayin silang lahat. Mga kapatid, sabi ng pinuno. Kapag hindi natin natapos ang misyon, huwag na tayong bumalik. Sumunod kayo sa akin at lumaban hanggang dulo. Hulihin sila ng buhay. Huwag silang hayaang makapagsindi ng Kung apoy. gusto niyo akong hulihin, nangarap na lang kayo. Mga kapatid, sindihan ang apoy. Patayin sila. Ang lupa ay nagyelo na. Commander, masamang balita. Sumabog ang bodega. Sumabog din ang kanyon. Nanalo tayo. Si Li Sheng ay napatay na. Isa siyang demonyo. Takbo. General Yuan, tahan na. Maghintay ka. Ano? Tapos na ang lahat. Retreat. Hanggat makakatakas tayo pabalik sa kabisera. Makakabalik pa ako sa East Mountain. General Yuan, saan mo gustong pumunta? Li Sheng, sinira mo ang aking 100,000 tropa. Ipaglalaban kita hanggang huli. 100,000 tropa. Iyan ay 100,000 buhay na nasayang. Pinatay mo siya. Itali niyo siya at ibalik para mag-interrogate. Mahal, nanalo tayo sa pagkakataong ito. Dapat hindi na tayo mahirapan ng korte. Mahirap sabihin. Ang mga taong tulad ng Yuching Prefecture ay hindi madaling sumuko. Ulat! Nasa state of emergency ang kabisera. Patay na ang emperador. Ang Yuching Prefecture ay gumamit ng puwersa upang magpadala ng mensahe sa totoong emperador. Sinabi nilang ako ang pumatay sa hari. Inutusan nila ang hari ng Qin na patayin si Li Sheng. Walang hiya. Ito ang emperador na sila mismo ang pumatay. Emperador. Mabuti. Dahil tapos na ang lahat. Papatayin ko ang sinumang magtatangkang mangagaw. Ipadala ang order. Sinabihan ng 3 hukbo ang target na pumunta sa kabisera. Ling Hu, Lai Sheng. Ikaw ang emperador, maglakas loob kang mamatay. Old Chen, alam nating lahat na isang lansihin lang yon. Ang Mushu Prefecture ang traitor. Buksan mo ang gate at sumunod ka sa akin. Tumahimik ka. Tinatanggap ko lamang ang utos mula sa Ministry ng Digmaan. Kung maglakas loob kang sumulong, babarilin kita. Maraming tao ang mamamatay sa pag-atake. Tila kailangan nating gumamit ng ilang hindi pangkaraniwang paraan. Headmaster, maaari bang salakayin ng malaking paron na ito ang lungsod? Hindi ito parol. Ito ay isang parusa mula sa langit. Sa sandaling umihip ang hangin, ipadala ang mga taong ito sa loob ng lungsod. Hikayatin si Xiang Xin. Iyon ay ano yon? Ghostfire. Barilin. Barilin silang lahat. Traitor talaga ang gumawa ng gulo. Maling tao ba ang nabaril natin? Kahit ang Diyos ay tumulong kay Li Sheng. Paano tayo lalaban? Huwag kang tumingin. Bulong-bulungan lang yan. Sino ang naglakas loob na pag-usapan ito? Patayin. General, ayaw mamatay ng magkapatid. Ayaw nilang maging traidor. Ikaw. Tutol ka rin ba?
Nasira ang hawla ng tigre. Nasa harap mo na ang kabisera. Nagsimula na ang tunay na laban. Headmaster New, nandito ako para kunin ang buhay mo. Ang estado ng Liang ay kapuspalad. Ang mga basalyo ay nagkakagulo. Ang New Party ay nasa kabuluhan. Pinatay ng laso ng yumaong emperador. Ang mga tuso ay patuloy na nagtataksil. Ang hilagang hangganan ay nasusunog. Ang Central Plains ay nasa isang estado ng pagkatapon. Namatay ang mga tao dahil sa salot. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng dako. Makinig kayo, ako si Li Sheng. Ako, si Li Sheng, ay susunod sa kalooban ng Diyos. Magpapadala ako ng mga tropa sa hilaga. Papatayin ko ang mga taksil. Babalik ako sa korte. Nasa panganib ang mga tao ng estado. Sino mang may paninindi. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. General Lee, naguguluhan ako sa mga pangyayari. Handa akong humarap sa labanan kahit paparusahan nila ako. Ang damdamin ng taong bayan ay wala na sa lugar. Commander Liu, oras na para sa iyong katapusan. Punong ministro, ang hukbo ni Li Sheng ay 50 milya na lang mula sa kabisera. Hindi na sila kayang pigilan ng ating hukbong imperial. Wala na, tapos na ang lahat para sa atin. Siya ang itinuturing na pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Iyon lang ba? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Nandito ako para mag-abot ng tulong. Tinatawag itong kamay ng Diyos. Sa isang kalabit mo lang, tiyak na mamamatay si Li Sheng. Talaga bang kayang tapusin ang bagay na ito ang buhay ni Li Sheng? Mabilis ang baril sa labas ng 7 hakbang. Ngunit mas mabilis ang baril sa loob ng 7 hakbang. Li Sheng, akala mo ba ay ikaw na ang panalo? Hihintayin kita sa Golden Wheel Palace. Buksan niyo ang gate. Ang mga masasamang loob lang ang nakakapasok dito. Walang makakapasok. Anong nangyayari dito? Pumasok kayo sa lungsod at sugurin ang palasyo. Li Sheng, ikaw ay isang traitor. Umatras? Paghihimagsik? Hindi. Ginagawa ko lang ang katarungan ng Diyos. Zheng Yuan, nakipagsabuatan ka sa kalaban at ipinagbili ang ating hukbo. Dapat ka nang mamatay. Li Sheng, kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo matatalo ang Diyos na ito. Ito ay. Pumunta ka na sa impyerno. Paano ito naging posible? Kahit ang mga Diyos ay hindi makakatakas sa kamatayan. Sayang naman, mukhang hindi ka marunong gumamit ng baril. At ang bagay na ito. Paglalaruan ko ang natitira sa inyo. At ang bagay na ito. Paglalaruan ko ang natitira. General Lee, mangyaring umakyat ka na sa trono. Mabuhay ang emperador. Masyadong madumi ang upuan na ito. Hindi ako upo dito. Tulungan niyo ang prinsipe ng korona na umakyat sa trono. Ako ang magiging regent para gumabay sa gobyerno. May mas importante pa akong dapat gawin. Asawa ko, nahuli mo ba ang misteryosong lalaking nagpadala ng baril sa tirahan ng Newshow? Yexian, hinayaan na lang nating siya ay tumakas. Hindi lang ako ang nag-iisang successor sa mundong ito. Nakapagtatag na sila ng bansang may mga maiinit na sandata. Baka nasa ibang bansa pa sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung hindi na maiwasan, kailangan nating lumaban. Mayroon na akong asukal, baso at ginto. Ngayon, mayroon na rin akong sample ng baril na ito. Makakagawa rin ako ng mas malakas na sandata. Hahayaan kong kumalat ang watawat ng estado ng Liang sa buong mundo. Mahal na prinsipe, masyadong matalino ang pagkagawa sa bagay na ito. Hindi namin kayang gayahin ang mga kasalukuyang kasanayan, lalo na itong apoy. Hindi ko alam kung paano ito tututakbo. Nakita ko na ito dati. Ito ang Iron Armor Cavalry na sumira sa bansa ng Lucha. Mayroon din silang markang ito sa kanilang bandila. Hindi sila tao sa mundong ito. Mga demonyo sila. May isang misteryosong barko sa East Sea. Wala sila sa himpapawid, nasa dilim sila nagtatago. Ang steamboat, mainit na armas at ang minahan. Mukhang hindi lang ito isang simpleng pagsalakay. Ito ay isang malaking digmaan. Guro, tulungan mo akong makapaghiganti. Hanggat kaya ko silang patayin, handa akong manguna sa laban. Huwag kang mag-alala. Kahit sino ka pa, kung maglakas loob kang hawakan ang aking teritoryo.
ay huwag mo nang isipin na makakabalik ka pa ng buhay. Ipunin ang lahat ng tropa, magtayo ng mga barko at magsanay ng mga sundalo. Sa labanang ito, hindi lamang natin ipagtatanggol ang estado ng Liang. Ngunit lumaban din tayo para sa iyo at para sa lahat ng mga tao sa mundong ito.